Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nakahinga ng malalim si Daryl. Mukhang sa sobrang lasing ng Empress ay hindi niya napansin na hindi ang Emperor ang nakita niya. Napalunok si Daryl nang yakapin siya ng Empress. Hindi tama to, masasangkot ako sa gulo kapag nawala na ang tama ng Empress at mapagtanto ang katotohanan. Sa isip ni Daryl habang naghihirap siyang pumiglas sa yakap ng Empress para makaalis na siya. Mas humigpit ang yakap ng Empress sa biwang ni Daryl. Wala nang paraan para makaalis siya. Pwedeng paganahin ni Daryl ang kanyang internal energy para makatakas sa yakap ng Empress pero hindi na lang niya ito ginawa. Mahal ko, bakit hindi ka nagsasalita? Nagsalita na ang Empress habang nakabaon ang mukha niya sa dibdib ni Daryl. Ang tagal mong nawala. Hindi mo ba ako namimiss? Wala ka bang sasabihin sa akin? Ang pwede lang gawin ni Daryl ay umubo at nanalamig ang kanyang mga pawis nang marinig niya ang mga sinabi ng Empress. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Napalunok siya at sinubukang gayahin ang tono ng boses ng matanda habang nagsasalita siya, mahal ko. Siyempre, namiss kita. Kaya naman narito ako para makita ka. Mayroong kakayahan si Daryl na mag-iba ng boses, kaya naman madali lang para sa kanya ito. Sa inaasahan, hindi nagduda ang Empress nang marinig niya ang boses ni Daryl. Mas lalo siyang naging emosyonal habang nakayapak siya kay Daryl, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na hindi mo ako makakalimutan at katulad ko, namimiss kita araw-araw. Habang nagsasalita siya, nakahawak siya sa braso ni Daryl habang naglalakad papunta sa dragon bed. Mahal ko, magpahinga tayo sa kama ko. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Ha? Ano? Hihiga na agad sa kama, nanigas ang katawan ni Daryl habang sinusundan niya ang Empress papunta sa kama. Habang nakatayo sila sa harap ng dragon bed, umupo si Daryl dito. Hindi siya mapakali sa sandaling yon. Ito ang kama ng namatay na Emperor, hindi ako pwedeng umupo lang dito. Hindi lang ako nakaupo rito, pero narito rin ako kasama ang Empress. Kapag nakita ako ng Royal Guard, siguradong papatayin ako. Nasa isip niya habang nag-aalala at tagaktak ang pawis. Lasing pa rin ang Empress at nahulog sa kanyang sariling panaginip. Nakahiga siya sa katawan ni Daryl at in-enjoy ang sarili niya. Namumula siya at nakangiti. Mahinahong nagsasalita ang Empress, mahal ko, sa nakaraang taon, nagsikap ako at hindi ko pinabayaan ang empire natin. Hindi kita nadismaya. At saka, pinaplano ng Westrington na atakihin ang South Cloud World pero wag kang mag-alala, malakas ang mga tao natin. Kapag inatak nila tayo, sasaktan lang nila ang mga sarili nila. Ang diplomat galing sa Westrington ay pupunta bukas. Sigurado ako na aaralin nila ang abilidad natin. Kailangan kong ipakita sa diplomat ang totoong kakayahan ng South Cloud World. Patuloy na nagsasalita ang Empress hanggang sa humina ang boses nito. Nag-aalala si Daryl. Hindi siya nakinig sa mga sinabi ng Empress. Noong nakita niyang pagod na ang Empress, sinabi niya, mahal ko, siguro ay pagod ka na. Gabi na at ang dami mong nainom na alak. Matulog ka na. Sige. Masunuring sumagot ang Empress habang nakapatong ang ulo niya sa mga binti ni Daryl at nakapikit ang mga mata. Mahimbing na ang tulog ng Empress at naiisip pa rin niya na kasama niya ang namatay na Emperor. Hindi gumalaw si Daryl. Kapag sigurado na siyang tulog ang Empress at saka siya tatayo. Hindi siya pwedeng magkamali ngayon. Tahimik siyang lumabas ng kwarto na walang tunog na naririnig. Noong nasa labas na siya, lumiwanag na ang langit at ang mga tao ay naglilibot na sa palasyo. Hindi alam ni Daryl ang kanyang gagawin. Hindi madali para sa kanya ang makatakas kay Prinsesa Evergreen pero sinamahan naman niya ang Empress buong gabi. Gusto ko lang naman mahanap si Kinsey at ang Dragon Essence. Bakit ako nahihirapan? Gulong-gulo na ang isipan ni Daryl habang pabalik siya sa Forever Green Palace. Wala siyang ibang pagpipilian. Kapag naghintay pa siya ng matagal, baka makita siya ng mga tao sa kwarto ng Empress, at masasangkot talaga siya sa malaking gulo. Maya-maya, bumalik na siya sa Forever Green Palace, at nakitang tulog pa rin ang prinsesa. Ang haba ng mga pilik mata nito, mukha siyang kalmado at mahinhin. Magkaiba ito sa ugali niya kapag gising siya. Tiningnan siya ni Daryl.
Antok na antok din siya, kaya naman humiga siya sa carpet at natulog. Kinabukasan ng umaga, mahimbing pa ring natutulog si Daryl at ginising siya ng prinsesa. Kapatid, gising ka na. Samahan mo ko sa main hall. Kailangan kong samahan ang kamahalan para kitain ang diplomat ng Westrington. Sabi ni Prinsesa Evergreen. Espesyal tong guard na to, kailangan ko siyang isama kahit saan ako pumunta. Sa isip niya. Sige, sige. Sagot ni Daryl nang magising siya. 3 araw at 3 gabi na niyang sinusundan si Quincy na walang pagkakataon para magpahinga. Kahapon, buong gabi siyang nasa palasyo at nagawa niyang makatulog hanggang kinabukasan ng umaga. Antok na antok pa rin si Daryl pero hindi niya pwedeng tanggihan ang gusto ng prinsesa. Matapos niyang samahan ang prinsesa para maghanda at matapos nilang kumain ng umagahan, pumunta na sila sa main hall sa harapan ng palasyo. Noong dumating sila sa Royal Emperor Main Hall, lahat ng ministers ay nakarating na. Isang hilera silang nakatayo sa bawat gilid ng main hall, mukhang seryoso. Tahimik na nakaupo ang Empress sa dragon chair sa gitna ng main hall. Nakasuot siya ng eleganteng dragon robe na pinapakita ang kanyang sexy na katawan. Mukhang siyang grande at elegante, nakikita talaga sa kanya ang kapangyarihan ng royal family. Hindi tumitigil ang lakas ng tibok ng puso ni Daryl nang makita niya ang Empress. Lasing na lasing ang Empress kahapon, hindi naman niya ako makikilala, hindi ba, sa isip niya habang inaalala ang mga nangyari noong gabi. Naalala niya na niyakap siya ng Empress at tinawag siyang Emperor. Nakakaakit ang Empress. Hindi siya kasing yabang kaysa noong gabi. Lumingon si Daryl para tumingin sa gilid ng Empress at natigilan siya sa nakita niya. Oh! Nandito rin si Quincy, sa isip ni Daryl. Tahimik na nakatayo si Quincy sa gilid ng Empress, nakasuot ng mahabang kulay lila at ginto na bestida. Ang ganda niya, nakakaakit at mayroon siyang aura ng pagiging warrior. Magkatabi ang Empress at si Quincy at pareho silang kapansin-pansin. Ang itsura nila at ang kanilang katawan ay perpekto. Pareho silang mga diyosa pero ang enerhiya na pinapakita nila ay magkaiba. Sa sandaling yon, nataranta si Daryl. Hindi na siya tumingin pa at tumayo sa likod ni Prinsesa Evergreen nang nakayuko. Sa sandaling nakita ni Daryl si Quincy, gusto niya na itong atakihin. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ni Quincy noong naglaban sila noon. Kapag umatake ako ng maraming tao sa main hall, para ko na rin gustong patayin ang sarili ko. Sa isip niya, malinaw na nakikita ni Daryl na ang mga minister na nasa harapan niya ay mga malakas na naglilinang din ang pinakamahina sa mga minister ay ang level 1 Martial Emperor. 1 dosena ang level 3 Martial Emperor at ang iba naman ay level 4 Martial Emperor din. Ang lakas ng South Cloud World ay mas mataas sa New World. Sa pag-iisip na yon, mabilis na tinago ni Daryl ang kanyang ulo para hindi siya makita ni Quincy. Nandito na ba ang lahat? Maya-maya ay narito na ang diplomat ng Westrington. Anong plano nyo? Sabi ng Empress. Ang boses niya ay mahinhin pero istrikto. Sa sandaling yon, nag-usap-usap na agad ang mga minister. Bigla na lang may naglakad na matangkad sa gitna ng mga tao, nakasuot ng mahaba at kulay birding robe. Makikita mo ang maganda niyang mga tattoo sa balikat. Mukha siyang matalino. Ito ay si Fletcher Yediel, ang Royal Army General. 25 na taong gulang lamang si Fletcher Yediel at nakamit na niya ang pagiging level 4 Martial Emperor. Pinamunuan niya ang Royal Army na may 100,000 na sundalo. Ang posisyon niya sa South Cloud World ay pangalawa kay Quincy. Mataas ang tingin ng Empress sa kanya. Yumuko si Fletcher sa Empress at nagsalita, "Kamahalan. Kahit anong sabihin ng diplomat ng Westrington, kailangan natin ipakita sa kanya ang lakas ng South Cloud World Army. Tapos, makakalimutan na nila na gusto nilang atakihin ang ating kontinente." Pumayag naman ang ibang minister sa sinabi niya. Tama si General Yediel. Hayaan nating maramdaman ng diplomat ang kapangyarihan ng South Cloud World at makita kung ano ang kinaibahan natin sa kanila. Dapat ay umalis siya rito nang natataranta kahit na mayabang siyang pumunta rito. Oo, may mga chismis na gusto tayong atakihin ng Westrington. Pero ngayon na pinadala nila ang diplomat, malinaw naman na gusto nilang makita ang lakas ng South Cloud World.
Nagsimula nang magsalita ang mga minister habang tahimik na tumatango ang Empress. Fletcher, gaano karaming tao ang dinala ng diplomat sa Royal City? Tanong ni Quincy. Mahal kong prinsesa, nagpadala ng 500 na sundalo ang diplomat. Ang mga sundalo ay hindi susundan ang diplomat sa palasyo, pero mananatili sila sa motel sa labas ng palasyo. Naghihintay na ang diplomat sa labas ng palasyo mag-isa. Sagot ni Fletcher. 2 lang ang babaeng ginagalang sa buong South Cloud World. Ang isa sa kanila ang kamahalan, ang Empress. Ang isa naman ay si Quincy. 500 na sundalo, sa isip ni Quincy. Tumango siya at sinabi sa Empress, kamahalan, kailangan kong pamunuan ang mga tao ko para patayin ang lahat ng 500 na sundalo. Hindi naman ganoong karami ang 500 na sundalo pero hindi rin naman ito kaunti. Paano kapag hindi nagkaintindihan ang diplomat at ang Empress? Mas mababawasan ang gulo kapag pinatay ko na agad ang 500 na sundalo. Sa isip ni Quincy. Magaling tumango ang Empress. Dahil doon, naglakad papunta si Quincy sa main hall at pinamunuan ang Royal Guards papunta sa motel sa labas ng palasyo. Nag-aalala si Daryl habang pinapanood niyang lumabas si Quincy sa palasyo. Gusto niya rin itong sundan. Pero, hinila ni Prinsesa Evergreen ang braso ni Daryl at sinabing, kapatid, bago ka lang dito sa palasyo, kaya hindi mo alam ang mga patakaran. Dapat mong malaman na rito sa main hall, hindi ka pwedeng kumilos o magsalita. Naiintindihan mo ba? Baka mamatay ka. Sige. Tumango lang si Daryl at gusto niyang umiyak. Kailangan niyang isuko ang pag-iisip na sundan si Quincy at maging masunurin. Kamahalan, isang lalaki ang mabilis na naglakad at lumuhod. Kamahalan, naghihintay na ang diplomat ng Westrington sa labas ng main hall. Papapasukin ko na ba siya sa loob? Tumango ang Empress at sinabing, papasukin mo na siya. Habang nagsasalita siya, lahat ng minister ay nag-uusap pa rin. Lahat sila ay nakatingin sa entrance ng main hall. Pinamunuan ng lalaki ang isang matandang lalaki papasok sa loob ng main hall. Ang matandang lalaki ay mga nasa 30 na edad, nakasuot ng mahabang kulay puti na gown at mukhang wise. Ito ay si Yoel Walford, ang diplomat na pinadala ng Westrington Emperor. Planong sakupin ng Westrington ang South Cloud World. Pero, ang kaalaman nila tungkol sa South Cloud ay hindi sapat. Kaya't dito, pinadala ng Westrington Emperor si Yoel para alamin ang tungkol sa kakayahan ng South Cloud World. Sa ibabaw ng lahat nito, pinaalala rin ng Westrington Emperor kay Yoel na turuan ng leksyon ang Empress, at ang minister pagdating niya sa South Cloud Palace. Noong nakapasok na siya sa main hall, huminga ng malalim si Yoel, masyadong malakas ang South Cloud World. Lahat ng minister nila ay malalakas na mandigma. Binati ni Yoel ang Empress, kamahalan, ako si Yoel Walford, isang diplomat galing sa Westrington. Pagpalain nawa ang iyong buhay kamahalan. Pinagdikit niya ang kanyang kamay at walang balak na lumuhod. Napagdesisyonan ni Yoel na habang makapangyarihan ang South Cloud World, hindi niya ikahihiya ang Westrington. Nagalit ang mga minister dahil sa pambabastos ni Yoel sa Empress. Ganito ba kayabang ang diplomat ng Westrington? Ayaw niyang lumuhod sa harap ng Empress, pinapakita niya na hindi nila nirerespeto ang South Cloud World. Sa sandaling yon, ang Royal Guard General na si Fletcher ay humakbang at malamig na tiningnan si Yoel, anong karapatan mong hindi lumuhod sa harap ng kamahalan? Ganyan ba kabastos ang mga taga-Westrington? Bang! Noong sinabi niya yon, isang malakas na aura ang sumabog sa katawan ni Fletcher. Tiningnan niya si Yoel at sa isang iglap, tumaas ang tensyon sa loob ng main hall, lahat sila ay hindi makahinga. Hi! Habang nararamdaman nila ang lakas ng aura ni Fletcher, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Yoel. Ngumiti siya at sinabing, General, sa tingin ko ay mali ka. Ako ang diplomat na pinadala ng Westrington Emperor para bisitahin ang South Cloud World. Hindi ako taga rito, bakit ako luluhod? Nakatingin si Yoel sa Empress, nakangiti at patuloy na nagsalita, naniniwala ako na mabait at maintindihing tao ang Empress. Kaya naman sana maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Sa totoo lang, malakas talaga ang abilidad ng South Cloud World. Ang malakas at nakakatakot na aura na galing sa mga minister na nasa harap ko ay nakakapigil hininga. Gayunpaman, ako ay kumakatawan sa Westrington. Hindi ako dapat matakot. Sa isip niya, ikaw, galit na si Fletcher, pero hindi siya lumaban pabalik.
Sa isang iglap, nagkaroon ng ideya si Fletcher. Nakatingin siya kay Yoel at ngumiti, Diplomat Walford, magaling kang magsalita. Tatanungin kita ngayon. Ikaw, bilang minister sa Westrington, luluhod ka kapag nakita mo ang Westrington Emperor, hindi ba? Pareho lang ang posisyon ng Empress sa Westrington Emperor, kaya bakit hindi ka luluhod sa harap niya? Habang sinabi niya yon, lahat ay tumango sa sinabi niya. Tama. Lumuhod ka sa harapan ng Empress. Luhod. Ang bastos naman ng Westrington diplomat. Sa sandaling yon, nalungkot si Prinsesa Evergreen at hindi niya mapigilang magsalita, grab naman ang diplomat ng Westrington. Bakit hindi siya lumuluhod sa harapan ng kamahalan? Ngumiti si Daryl nang sinabi, yon ni Yoel. Nakatingin din siya kay Yoel. Ang bastos naman nito ni Yoel. Pero, talentado siyang tao dahil kaya niyang kumalma sa ilalim ng nakakastress na sitwasyon. Nag-uusap-usap ang mga minister. Hindi nag-aalala si Yoel. Iniba niya ang usapan at ngumiti sa Empress. Kamahalan, ang Westrington Emperor ay pinaghanda ako ng isang espesyal na regalo para sayo. Kinuha ni Yoel ang isang kakaibang kahon galing sa katawan niya at biglang nanahimik ang main hall. Ang lahat ay nakatingin sa kahon na hawak niya. Oh! Ano yan? Kalmadong sinabi ng Empress, hindi siya nagpapakita ng kahit anong emosyon. Ngumiti si Yoel at binuksan ang kahon para ilabas ang nasa loob nito. Sa sandaling yon, lahat ay natigilan. Hawak ni Yoel ang isang bilog at makapal na jade stone. Ang jade stone na ito ang isa sa mga pinakamagandang makukuha mo at imposibleng makuha ito. Ang ganda ng jade na ito. Walang sigurado kung sinong nagsabi noon dahil ang lahat ay nakapokus sa jade. Lahat sila ay alam na kilala ang Westrington para sa paggawa ng mga jade. Ang jade na nasa kamay ni Yoel ay purong kulay puti at makinis, ang pinakamagandang kayamanan sa lahat ng oras. Isang kakaibang piraso ng jade ito. Maganda sana kapag nilagyan pa ng tali at gawin itong kwintas. Oo nga, kamahalan, napakagandan mo. Kapag itong jade na to ay ginawang pendant para sa kanya, saktong-sakto ito para sa kanyang ganda. Ngumiti ang Empress, naririnig niya ang mga sinasabi ng mga minister. Kahit na siya ay isang royalty at ang namumuno sa kontinente, kilala rin siyang isang babae na gustong-gusto ang pagiging maganda. Natuwa ang Empress sa mga sinabi ng minister. Sa sandaling yon, nakangiti si Yoel habang naglalakad paharap at inangat ang jade sa kanyang kamay at sinabing, kamahalan. Ang jade na ito ay tinatawag na Nine Curves Jade. Ito ay isang kayamanan na hinahangad ng mga tao sa Westrington. 3 taon ang nakailipas, noong hindi pa nagkakaisa ang kontinente ng Westrington, ang iba't ibang tribo ay laging naglalaban. Isang karangalan para sa kanila kapag nakuha nila ang jade na ito. Sa wakas, ang Westrington Emperor ay napagkaisa ang lahat, ang Nine Curves Jade na ito ay napunta sa mga kamay ng aming Emperor. Naging seryoso ang mukha ng mga tao at natahimik ang buong main hall. Sa sandaling yon, ngumiti si Yoel at nagpatuloy, ang dahilan kung bakit ganon ang pangalan ng jade ay dahil sa maliit na butas sa gilid nito. May 9 curves at 18 turns sa loob ng butas na yon. Kapag gusto mong isuot ang jade na ito sa iyong league, kailangan mong lagyan ng tali sa palibot ng jade dahil hindi pwedeng makapasok ito sa butas. Kaya naman, hanggang sa araw na to, wala pang nakakapagsuot ng jade na ito sa kanilang league. Habang nagsasalita siya, hawak ni Yoel ang jade at pinapakita ito sa harapan ng mga minister. Lahat sila ay nakikita ang maliit na butas sa gitna ng magandang jade. Ang maliit na butas ay hindi tuwid pero mayroon itong 18 turns. Tumawa si Yoel at sinabi sa Empress, kamahalan, bago ako makarating sa main hall, gusto ko sanang lagyan ito ng pulang tali para makapasok sa 9 curves jade para maisuot mo ito sa iyong katawan. Pero, masyadong malambot ang tali at walang paraan para makapasok ito sa butas. Hindi naman ako pinanganak na matalino. Hindi ko kayang isipan ng paraan para maipasok ang tali sa butas. Kinuha ni Yoel ang pulang tali galing sa tao niya at sinabing, gayunpaman, narinig ko na maraming kayamanan at matalino ang mga tao sa South Cloud World. Matatalino lahat ng minister. Naniniwala ako na magagawan niyo ng paraan para maipasok ang tali sa butas. Ang Westrington Emperor ay binigyan ng misyon si Yoel para sa kanyang diplomatic trip upang malaman ang abilidad ng mga taga South Cloud World. Ang mga minister nila ay makapangyarihan.
Imposible na matalo nila ang South Cloud World sa giyera. Pero, hindi niya dapat sayangin ang pagpunta niya. Kailangan niyang ipahiya ang mga minister dito para ibalita sa Westrington Emperor pagbalik niya. Sa sandaling yon, bigla na lang nakisali sa pag-uusap ang mga minister. Ang maliit na butas na ito ay mayroon 18 turns. Paano makakapasok ang sinulid dyan? Oo nga, imposibleng makapasok ang sinulid. Kumunot ang noo ni Daryl habang tinitingnan niya ang 9 curves jade. Naging interesado siya rito. Ang paggamit ng sinulid para maipasok sa maliit na butas ng jade ay imposible para sa isang ordinaryong tao. Kahit na ang mga naglilinang ay kailangang mag-ingat na hindi gamitin ang kanilang internal energy. Ang 9 curves jade ay malambot at agad na masisira kapag hindi ito iningatan. Halata naman na sinusubukan ng Westrington diplomat magbigay ng imposibleng gawain para ipahiya ang mga minister. Naglakad si Fletcher papunta sa kanya, susubukan ko. Hindi ba madali lang ipasok ang sinulid dito? Ngumiti si Yoel at ibinigay sa kanya ang 9 curves jade at sinulid. Kinuha ito ni Fletcher at nagsimula ng gawin ito. Sa una, naisip ni Fletcher na kapag ginamit niya ang kanyang internal energy para kontrolin ang sinulid, makakapasok ito ng mabilis sa jade. Pero, maya-maya ay napagtanto niya na malambot ito. Hindi niya pwedeng gawin ito at pagdesisyonan gamit ang kanyang internal energy. Matapos ang ilang oras, tagaktak na ang pawis ni Fletcher, pero wala pa rin siyang nagagawa. Ang maliit na butas ang mayroong 18 turns na imposibleng maipasok ang sinulid dito. Sa paghihirap niya, ngumiti si Yoel. Noong unang napunta ang 9 curves jade sa kamay ng Westrington Emperor, maraming sumubok na mga tao pero walang nagtagumpay ni isa sa kanila. Kahit na lahat sa South Cloud World ay makapangyarihan, wala pa ring may kaya na gawin ito. Kumusta ka, General Fletcher? Nagtanong ang Empress habang nakaupo. Makikita ng Empress na ang rason, kaya pinakita ni Yoel ang 9 curve jade ay para ipahiya siya at ang kanyang mga minister. Pero, si Fletcher ang pinakamagaling niyang minister. Makapangyarihan ito at talentado. Makakaisip siya ng paraan para masolusyonan ito. Namula si Fletcher dahil sa hiya, ito. Lumingon siya at sinabi sa Empress, "Kamahalan, hindi ako nagtagumpay. Susubukan kong muli." Habang sinasabi niya yon, tagaktak na ang pawis sa katawan ni Fletcher. Matapos ang ilang sandali, hindi pa rin nagtagumpay si Fletcher. Wala siyang nagawa at sumuko na lang. Ang ibang minister ay sumubok din pero wala ring nagtagumpay sa kanila. Ang aura sa main hall ay punong-puno ng tensyon. Lahat ng minister ay mukhang natalo habang hinaharap nila ang 9 curves jade. Ang mga mukha nila ay nag-aalala at mukhang hindi sila makapangyarihan na mga minister. Kumunot ang noo ng Empress at tumingin sa paligid bago siya nagsalita. Bakit imposibleng walang makahanap ng paraan para sa gawain ito? Maraming magagaling na tao sa South Cloud World pero lahat sila ay natalo ng dahil sa isang jade. Masamang balita ito kapag kumalat sa ibang kontinente. Kapag kumalat ito, mapapahiya ang South Cloud World Royal Family. Sa sandaling yon, ang main hall ay tahimik. Si Fletcher at ang ibang mga minister ay nakatungo sa lupa. Huminga ng malalim si Yoel at tiningnan ang Empress, nagpapanggap para kaawaan. "Kamahalan, bago ako dumating, akala ko maraming magaling at matalinong tao sa South Cloud World. Akala ko mayroon ng makakapaglagay ng sinulid sa butas. Kamahalan, huwag ka sanang magalit pero hindi ito gawain para sa mga ordinaryong tao." Halata naman kung ano ang pinapahiwatig ni Yoel. Kahit na mukhang marunong at maalam ang mga tao sa South Cloud World, sila naman ay malakas pero walang utak. Wala ni isa sa inyo ang totoong magaling. Noong narinig ito ng Empress, nagdilim ang kanyang paningin. Pero, nanatili siyang maayos dahil sa posisyon niya bilang Empress. Si Fletcher at ang iba pang mga minister ay nagalit. Subalit, totoo naman na wala ni isa sa kanila ang makapagpasok ng sinulid. Lahat sila ay tinititigan lamang si Yoel habang galit at nananahimik. Tahimik na tiningnan ni Daryl ang jade, kumunot ang kanyang noo. Kamangha-mangha naman yan. Paano ba yan malulutasan, sa isip niya? Marami nang naisip na paraan si Daryl pero walang ni isa ang gumana. Sa huli, ginamit niya ang kanyang telepathy para makipag-usap kay Pangtong at Yuan Tiangang sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. "May naisip ba kayong paraan para malutasan to?" tanong ni Daryl.
Sa totoo lang, hindi naman sinusubukang tulungan ni Daryl ang South Cloud World, na curious lang talaga siya kung paano ito malulutasan. Si Pangtong at Yuan Chang'an ay sikat na magaling sa World Universe History. Dapat ay mayroon silang paraan para malutasan ito. Nananahimik silang dalawa sa pagoda at tahimik na nag-iisip ng solusyon. Ito. Matapos ang ilang segundo, nakaisip na si Pangtong at tumawa. Sabi niya kay Daryl, "Master, may naisip na akong paraan." Simula roon, pinaliwanag na ni Pangtong ang paraan sa kanya. Hindi maikakaila na kasing talino siya ni Zhu Zhilayang. Isang magandang ideya ang naisip niya. Natuwa si Daryl nang marinig niya ang ideya ni Pangtong at bigla itong ngumiti. Tumingin sa paligid si Yoel at ngumiti sa Empress. "Kamahalan, mukhang walang makakapagpasok ng sinulid sa butas." "Kamahalan, wala kang tiwala sa Nine Curves Jade. Pero, mabuti pa rin na itago mo ito sa iyong kwarto para hangaan ito." Ang mga sinabi niya ay isang kahihiyan para sa Empress. Hindi naman tanga ang mga minister. Paanong hindi nila maiintindihan ang gustong iparating ni Yoel? Namula ang mukha ni Fletcher. Hindi niya napigilan ang sarili niya at naglakad na siya papunta kay Yoel. Sinigawan niya ito, "Sinong may sabi na walang makakagawa niyan? Huwag mong maliitin ang South Cloud World." Ngumiti si Yoel at sumagot, "Talaga." Mukhang may naisip ng paraan si General Fletcher. "Ako?" Nagalit si Fletcher pero hindi siya makapagsalita. Sa sandaling yon, galit na si Fletcher. Kung ito ay martial battle, hindi siya mag-aalala. Ginamit ni Yoel ang Nine Curves Jade para gawin siyang masama. Ito ay nakakairita. Walang may kayang gawin ito. Sa sandaling yon, hindi na natiis umupo ng Empress. Ang mukha niya ay nanlalamig na habang siya ay nakatingin sa paligid. "Ito ang utos ko. Bibigyan ko ng pabuya ang sino mang makakapagpasok ng sinulid sa Nine Curves Jade." Paano mangyayaring mapapahiya ang South Cloud World nang dahil lamang sa Nine Curves Jade? Hindi ito maaaring gawin sa amin ng Westrington diplomat. Ang maingay at malinaw na boses ng Empress ay narinig sa buong main hall. Pero, nahihiya ang lahat ng naroon na minister, at hindi nila inangat ang kanilang mga ulo. Walang sumagot. Alam nilang lahat na ito ang tamang oras para magpasikat sa Empress, pero ni isa sa kanila ay walang makagawa nito. "Kamahalan, susubukan ko," isang boses ang narinig sa gilid, at may bigla na lang naglakad papunta sa unahan. Ito ay si Daryl. Nakasuot si Daryl ng uniforme sa sandaling yon. Ang suot niya ay isang kasalungat sa yabang na mayroon siya. Nag-aalala si Prinsesa Evergreen nang makita niyang naglakad papunta sa harap si Daryl. "Kapatid, ano bang ginagawa mo? Bumalik ka rito," bumulong siya. Nababaliw na ba siya? Lahat ng minister ay hindi ito nagawa, anong pagkakataon ang mayroon siya? Guard lamang siya at kapag hindi siya nagtagumpay, tatawanan lang kami ng Westrington diplomat. Ang buong royal family ay mapapahiya. Lalong magagalit ang nanay ko at bangkay ang abot niya rito. Sino ang makikipaglaro sa akin sa hinaharap? Nag-aalala ng malala ang prinsesa. Si Daryl naman ay kalmado lang habang nakatingin siya kay Prinsesa Evergreen. Ang lahat ay nakatingin kay Daryl at naguguluhan sila. Nagpapasikat ba tong lalaking to? Gusto lang magpasikat ng lalaking to dahil narinig niya ang pabuya. Hinihiling niya yata ang kamatayan. Lahat nga kami ay hindi ito magawa, siya pa kaya? Natigilan si Yoel. Nakatingin siya kay Daryl at hindi mapigilang hindi matawa. Wala na bang ibang pambato ang South Cloud World? Hindi ito magawa ng mga minister, kaya naman isang hamak na tagapagsilbi na lang ang gagawa. Sa mga salitang yon, lahat sila ay nahiya. Nagbibiro lang si Yoel pero totoo naman ito. Paanong malalampasan ng isang tagapagsilbi ang gawain ito? Siya na naman, naisip ng Empress bago niya sigawan si Daryl, "Umalis ka rito." Nakipaglaro ang lalaking to kay Prinsesa Evergreen at napatawad ko na siya. Anong karapatan niyang lokohin na naman ang sarili niya sa main hall? Gusto niya bang mamatay sa isip niya? Hindi nataranta si Daryl nang maramdaman niya ang galit ng Empress. "Kamahalan, may paraan ako para maipasok ang sinulid." Sabi niya, nakangiti at kalmado. Siyempre, ang paraan na yon ay sinabi lang sa kanya ni Yuan Tiangang. Hindi na napigilan ni Fletcher ang kanyang sarili, at agad na dinuro at sinermonan si Daryl. "Paano mo masosolve ang bagay na hindi naming masolve lahat?
Huwag mo nang gawing mangmang ang sarili mo sa harap namin. Umalis ka na riyan. Naramdaman ni Fletcher na nagbabaka sakali lang an inonch sa makuha ang pabuya ng Empress. Kasabay nito ang paninermon ng mga ministro kay Daryl. Oo nga. Bakit ba sinusubukang ng inonch na ito na magmukhang tanga? Alam mo ba kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo sa sandaling hindi mo ito magawa? Napakabastos mo naman. Abalang-abala ang lahat sa pagsigaw, hindi maiwasang matawa ng tahimik ni Darlie habang tumitingin sa kanyang paligid at sinasabing, hindi na ba ako pwedeng sumubok ngayong walang kahit isa sa inyo ang nakagawa nito? Tiwala naman ako sa sarili kong magagawa ko ito. At hindi rin ako nagpapasikat sa harapan niyong lahat. Ginagawa ko ito para isalba ang reputasyon ng South Cloud World. Nang marinig nila ito, hindi na nakapagsalita pa si Fletcher, at ang kanyang mga kasamang bumatikos kay Daryl. Alam na alam ni Daryl kung ano ang nasa isip ni Fletcher, at ng mga kasama nito. Nagalala sila na baka makita ng lahat kung gaano kawalang kwenta ang mga ministrong ito sa sandaling magawa ito ni Daryl. Sa totoo lang ay walang intensyon si Daryl na magpasikat. Pero nang marinig niyang magsabi ang Empress tungkol sa alok niyang pabuya, agad na pinag-isipan ni Daryl ang tungkol sa bagay na ito. Magiging imposible para sa kanya bilang isang maliit na eunuch na ibalik ang Dragon Essence kay Quincy. Pero dadami ang oportunidad niyang mapalapit kay Quincy na magpapalaki sa tsansa niya na maibalik ang Dragon Essence sa sandaling kilalanin siya ng Empress. Nagkaroon ka talaga ng solusyon? Kalmadong tinanong ng Empress habang nakatingin kay Daryl. Hindi naman nagsalita ang tumatangong si Daryl. Nang makita niya ito, napaabante si Princess Evergreen at hindi maiwasang magsabi ng, hayaan po natin siyang subukan ang bagay na ito, kamahalan. Habang sinasabi ang bagay na yon, hindi naiwasan ni Princess Evergreen na mapatingin kay Daryl. Noong una ay inakala ni Princess Evergreen na nanloloko lang din si Daryl. Pero nang makita niya kung gaano ito ka-confident sa kanyang gagawin, agad na nagbago ang isip ng prinsesa. Maging siya ay magiging proud kay Daryl sa sandaling magawa niya ito. Sige kung ganoon. Pumapayag na ako sa gusto mong gawin. Pero sa sandaling hindi mo ito magawa, agad kitang paalisin sa palasyo at paparusahan ng bitay. Tango ng Empress sa kanyang ulo matapos makinig kay Princess Evergreen. Maaaring maliit na bagay lang ito, pero tungkol pa rin ito sa reputasyon ng South Cloud World. Paparusahan ng bitay. Mabuti na lang at alam ko na ang gagawin ko rito, dahil kung hindi ay para ko na ring isinugal ang aking buhay. Agad na kumabog ng malakas ang puso ni Daryl nang marinig niya ito, pero nanatili pa rin ang kanyang mukha na nakita ng iba. Huwag kayong magalala, kamahalan, hindi ko po kayo bibigyan. Dito nang umisi si Fletcher, at ang kanyang mga kasama. Hindi na nila maalis ang pagkainis sa kanilang mga mukha. Sinusubukang magpakitang gilas ng isang eunuch sa Empress. Hinihintay ko na lang ang napipinto niyang kamatayan. Naramdaman nila na nagkukunwari lang si Daryl dahil wala talaga itong naiisip na solusyon para magawa ang bagay na yon. Napuno naman ng pagkamuhi ang itsura ni Yol. Kung hindi magkagawa ang solusyon dito ang mga ministro, paano itong magagawa ng isang hamak na eunuch? Siguradong niloloko lang nito ang kanyang sarili. Wala namang naging pake si Daryl sa namumuhing tingin ng lahat. Kinuha niya ang 9 curves jade at red thread. Tiningnan niya ang mga ito at sinabi sa Empress na, kamahalan, maaari po ba kayong magutos sa kahit na sinong maghanda ng honey para sa akin? Honey? Para saan? Napaisip ang lahat habang nagtitinginan sina Fletcher, at ang kasama niyang mga ministro. Hindi maiwasang ni Fletcher na asarin si Daryl ng, Hoy eunuch, sinusubukan mo bang ipain ang sarili mo ngayong alam mo nang malapit na ang gagawing pagpugot sa iyong ulo? Hindi napigilan ng lahat ang kanilang pagtawa sa sinabing ito ni Fletcher, pero wala pa rin kahit na sino rito ang tumawa ng husto. Kahit na anong mangyari, nasa lugar pa rin ito ngayon ang mga diplomat na sina Yoel at Westrington. Napakunot ang noo ng nagtatakang Empress, pero sa huli, ay ikinawa niya pa rin ang kanyang kamay. Kinalaunan, isang maid ang nagdala ng isang bote ng honey na nire-request ni Daryl. Kinuha ni Daryl ang honey, at nilagay ang kaunting bahagi nito sa dulo ng maliit na butas ng 9 curves jade. Excuse me, General Fletcher. Matutulungan mo po ba akong manghuli ng langgam? Sabi ng nakangiting si Daryl kay Fletcher. Naging arogante ang asal ni Fletcher, dahil siya ang Royal Guard General na pinapaboran ng Empress.
Dahil madalas niyang nakakabangga si Daryl, gusto sanang gamitin ni Daryl ang pagkakataong ito para bumalik kay Fletcher ang lahat ng ginawa nito sa kanya. Ano? Manghuli ng langgam? Inutusan ng isang eunuch ang general na manghuli ng langgam. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin yan? Isip ng lahat. Agad na nagbago ang mukha ni Fletcher habang galit na tinitingnan si Daryl. Ano ang sinabi mo? Inuutusan mo ba ako na manghuli ng langgam para sa iyo? Natigilan dito ang lahat. Gaano na nga ba kahibang ang eunuch na ito para utusan si General Fletcher? Alam niya ba na ang general ang pinakapaboritong tao ng Empress? Ngumiti si Daryl habang lihim na tumatawa kay Fletcher. Importante po ito para sa reputasyon ng South Cloud World. Maaari ka po bang magsakripisyo ng kaunti mong pagod General Fletcher para sa ikabubuti ng South Cloud World? Nasa gitna na tayo ngayon ng winter, kaya hindi na magiging madali para sa mga sundalo na maghanap ng langgam. Habang sinasabi iyon ni Daryl, tumatangong sinabi ng Empress na, dalian mo na, General Fletcher. Nakuha ni Daryl ang interes ng Empress. Nanghingi ang eunuch na ito ng honey, at ngayon ay nagawa naman niyang magutos na ipaghuli siya ng langgam. Kahit na hindi ito kapanipaniwala, mukhang confident naman siya sa kanyang ginagawa, kaya siguradong mayroon siyang paraan para gawin ito. Opo, kamahalan. Nang marinig ang utos ng Empress, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Fletcher, at agad na tumakbo papunta sa main hall. Pero agad niyang tinitigan si Daryl habang tumatalikod para umalis. Ang lakas ng loob ng eunuch na itong utusan ako. Hihintayin ko na lang ang napipinto mong bitay sa sandaling hindi mo ito magawa, sisiguruhin ko na makikita ito ng dalawa kong mga mata. Hindi nagtagal ay bumalik si Fletcher, kasama ng ilang mga langgam na kanyang ibinigay kay Daryl. Sa mga sandaling ito, napatingin ang lahat kay Daryl. Noong una ay nanghingi siya ng honey, at ngayon ay nagawa naman niyang manghingi ng langgam. Ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin? Ngumiti rito si Daryl, dahan-dahan niyang itinali ang sinulid sa katawan ng langgam at nilagay ito sa maliit na butas ng 9 curves jade. Sa mga sandaling ito, isang kakaibang bagay ang nangyari. Habang naglalagay si Daryl ng honey sa kabilang dulo ng maliit na butas, agad na nagsimulang gumapang ang langgam matapos nitong maamoy ang honey na nilagay ni Daryl. Kahit na nagkaroon ng paikot-ikot na bahagi ang butas sa maliit na butas ng 9 curves jade, madali pa rin itong nalampasan ng langgam gamit ang maliit nitong katawan. Kasabay nito ang natural na paghila ng langgam sa kulay pulang sinulid na itinali rito ni Daryl. At kinalaunan, itinaas ni Daryl ang 9 curves jade na itinali ng maayos ng kulay pulang sinulid at ipinakita ito sa kanyang paligid. Dito na niya nakangiting sinabi sa Empress na, tapos na po ang ipinapagawa ninyo, kamahalan. Dito na natahimik ang buong main hall. Sa sobrang tahimik ay malinaw nang maririnig ng kahit na sinuan ang pagbagsak ng karayom sa lupa. Ang paggamit ng isang langgam para ipasok ang pulang sinulid sa pirasong iyan ng jade, isa itong napakagandang ideya. Kamangha-mangha. Natuwa ng husto at hindi napigilang mapapalakpak ni Princess Evergreen habang sumisigaw ng malakas. Halos sumigaw na si Princess Evergreen kay Kuya Daryl nang dahil sa sobrang pagkasabik na kanyang naramdaman. Mabuti na lang at agad niyang nakontrol ang kanyang sarili dahil hindi ito magiging kaaya-aya para sa isang tulad niya sa sitwasyong iyon. Agad niyang binago ang tono ng kanyang pagsasalita bago sabihin, magaling. Napakatalino ng ginawa mo. Napangiti na rin ang napakagandang mukha ng Empress. Tumingin ito kay Daryl at tumango habang sinasabi na, magaling. Mahusay ang isang ito, napakahusay. Hindi inakala ng Empress na magkakaroon ng ganito katalinong isip ang isang eunuch. Na-impress siya sa ginawang ito ni Daryl. Habang sina Fletcher at ang mga ministro naman ay naguluhan sa kanilang nakita. Nagugulat na tumingin ang mga ito kay Daryl. Iniisip ng lahat na hinding-hindi ito magagawa ni Daryl, pero nagawa pa rin niya ito. Diplomat Yule. Marami ang matatalinong mga kalalakihan dito sa South Cloud World. Maging ang isang hamak na eunuch ay may kakayahang magpasok ng sinulid sa jade na yan, hindi ka ba namamangha sa kanya? Nakangiting sinabi ng Empress. Nagmamalaking tumingin ang Empress kay Daryl. Natuwa siya rito, kaya gusto na niyang bigyan ng pabuya si Daryl matapos nitong paangatin ang reputasyon ng South Cloud World. Pero kinontrol pa rin ng Empress ang kanyang sarili. Dahil sa pagbabantay na ginagawa sa kanya ng diplomat ng Westrington,
hindi siya maaaring magpakita ng sobra-sobrang emosyon bilang isang empress. Ito. Matapos marinig ang tanong, napangiti si Yoel habang nahihiyang nakatingin sa empress. Ngumiti siya sa empress at sinabing, "Na-impress ako sa ginawa mo." Ang paggamit sa isang langgam para ipasok ang kulay pulang sinulid sa jade na yan ay isang kamangha-mangha at hindi inaasahang bagay na iyong ginawa. Nakaramdam ng frustration si Yoel sa mga sandaling ito. Inisip niya na kahit may kakayahan ang South Cloud World, wala pa rin kahit na sino ang nakapagtali sa sinulid sa loob ng jade. Inisip niya na matuturuan niya sana ito ng leksyon. Sino nga ba ang mag-aakala na masosolve ito ng isang eunuch ng ganito kadali sa huling sandali ng kanyang hamon? Tuluyan ng gumuho ang kanyang mga plano. Nalungkot at nagalala rito si Yoel habang iniisip kung paano siya magre-report sa Emperor ng Westrington. Napahiya ang Westrington nang dahil sa insidente ng Nine Curves Jade na ito. Hindi na nagtagal pa rito si Yoel at agad na nagpaalam sa Empress para bumalik sa kanilang kaharian. Matapos umalis ni Yoel, inutusan ng Empress ang kanyang mga ministrong umalis. Dito na biglang naglakad ang lahat ng mga ministro palabas ng grupo-grupo. Na-stress si Daryl habang sumunod siya sa mga taong naglalakad palabas ng main hall. "Hoy ikaw!" Nakarinig si Daryl ng isang nanalamig na boses na puno ng gigil habang humahakbang siya palabas. Tumingala si Daryl at nakita ang nakatayong si Fletcher, na may nagdidilim na mukha. Mahalatang hindi natuwa si Fletcher sa ginawa ni Daryl, bilang general ng Royal Guard, nang utusan niya itong manghuli ng langgam. Palaging ipinagmamalaki ni Fletcher ang kanyang sarili, dahil alam niyang pinapaboran siya ng Empress. Isa siya sa mga taong mahilig magtanim ng hinanakit sa kanyang kapwa. Napahiya siya sa loob ng main hall kanina, kaya paano niya mapapalagpas ang bagay na ito? Pinaligiran sila ng mga ministrong nakikiusyoso sa nabubuong komosyon, habang bumubulong sa isa't isa ng, "Tingnan niyo, mukhang napasok sa malaking gulo ang eunuch na yon." Haha, ang lakas ng loob na mayroon ang eunuch na yan para utusan si General Fletcher na manghuli ng langgam sa main hall kanina. Siguradong hindi na siya makakalabas sa gulong ginawa niya. Oo nga, kahit nagaano pa siya katalino, hindi niya dapat ininsulto si General Fletcher. Matapos marinig ang sinabi ng lahat at naramdaman ang nag-aalab na titig ni Fletcher, hindi nakaramdam ng kahit kaunting pagpapanik si Daryl. Tumingin siya kay Fletcher, at nakangiting nagtanong ng, "Ano po ang kailangan niyo, General Fletcher?" Itinaas ni Fletcher ang kanyang paa, at ipinatong sa hagdanan, nagmukha itong arogante, habang nanlalamig na sinasabing, "Madumi ang mga bota ko. Halina't linisin mo ito, eunuch." Naging determinado at mabagsik ang kanyang itsura. "Buwisit! Nananaginip ka siguro para utusan akong linisin ang mga bota mo." Natigilan si Daryl habang nakangiting sinasabi na, "Pasensya na, General Fletcher, pero hindi po sakop ng tungkulin ko ang paglingkuran ka." Natigilan ang lahat sa kanilang narinig. Gaano na nga ba kahibang ang eunuch na ito para makipag-usap kay General Fletcher ng ganyan? Namula at nagmukhang galit ang mukha ni Fletcher, "Ang lakas ng loob mong eunuch ka. Mukhang bago ka pa lang sa palasyo, kaya hindi mo pa rin alam ang kalakaran dito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ako ang general ng Royal Guard, at binigyan din ako ng kamahalan ng isang gintong badge. Sa pamamagitan ng gintong badge na ito ay nagagawa akong maglabas-masok sa palasyong ito ng malaya. Kaya para sa isang eunuch na kagaya mo, dapat lang na makinig ka sa bawat utos na sasabihin ko. Naiintindihan mo ba?" Inikot ni Fletcher ang kanyang kamay at naglabas nisang makinang at gawa sa gintong badge. Dito na naging seryoso ang lahat ng mga ministro, at agad na nainggit nang makita nila ang gintong badge. Dahil ibinigay ang gintong badge na ito ng Empress. Isa itong simbolo na nagpapakita sa importansya ng isang tao. Kaya hanggat hawak ni Fletcher ang gintong badge, hinding-hindi matatanggihan ni Daryl ang anumang iutos nito kahit nagaan pa ito katindi. Pero si Daryl, bilang Secmaster ng Elysium Gate, ay hindi kailanman tatanggap ng ganitong klase ng kahihiyan. Dito na tiningnan ni Daryl ang gintong badge, at bahagyang ngumiti rito. Masyado siyang tinatamad para magsalita ng kahit na ano, kaya agad siyang tumalikod at umalis. "Gusto mo na ba talagang mamatay?" Agad na nagalit dito si Fletcher. "Buwisit! Napakarami ng mga ministrong nakatingin sa akin nang hindi ako pansinin ng maliit na eunuch na ito." Namula ang mukha ni Fletcher habang sumisigaw ng, "Dahil gusto mo nang mamatay, hayaan mong tulungan kita rito." Bang!
Habang nagsasalita, itinaas ni Fletcher ang kanyang kamay at isang napakalakas na enerhiya ang direktang pumunta kay Daryl. Agad na nasira ang hangin sa kanilang paligid. Isa itong nakakatakot na tanawin. Natigilan ng mga ministrong nakakita rito. Sa kanilang mga mata, ang isang eunuch ay isa lang alipin na walang kahit na anong karapatan. Kaya sa sandaling sumobra na ito, dapat lang para sa kahit na sinong bugbugin ang mga ito hanggang mamatay. Kumulo ang galit sa loob ni Daryl nang makita niya ang papalapit na kamao ni Fletcher, pero nagawa pa rin niyang maglabas ng nanlalamig na ngiti sa kanyang mukha. Buwisit! Ayokong makipaglaban sa iyo, pero gusto mo talagang pumasok sa mas matinding gulo. Isip ni Daryl habang palihim na ginagamit ang kanyang internal energy. Kahit na naging malakas si Fletcher, hindi pa rin ito sasapat para tapatan si Daryl. Nang malapit nang tumama ang mga kamao ni Fletcher, sa huling sandali ng pagtama nito kay Daryl, isang malakas na sigaw ang kanilang narinig mula sa hindi kalayuang lugar sa kanila. Itigil mo iyan! Hindi naging malakas pero malinaw na determinado ang boses na ito. Agad na napatigil si Fletcher para tingnan kung sino ito. Dito na niya nakita ang isang kabigha-bighaning imahe na naglalakad palapit sa kanila. Mayroon itong isang napakagandang mukha na nagpapakita ng pagkainis. Ito ay walang iba kundi si Princess Evergreen. Kamahalan, ngiti ng agad na bumabating si Fletcher. Kahit na mataas ang posisyong hawak ni Fletcher, hindi pa rin siya nagpakita ng kahit hindi kaaya-ayang kilos sa harapan ni Princess Evergreen. Kahit na anong mangyari, si Princess Evergreen pa rin ang paboritong anak ng Empress, at kilala din ito sa pagiging masungit. Agad na yumuko ang lahat ng mga ministrong nasa lugar na ito sa kanya. Pero hindi man lang tiningnan ni Princess Evergreen si Fletcher habang naglalakad ng diretsyo. At nang makarating siya sa harapan ni Daryl, nag-aalalang nagtanong ang mahinhing si Princess Evergreen ng, "Ok ka lang ba?" Ano? Nag-alala ang prinsesa ng husto sa isang hamak na eunuch. Ito. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Isa itong hindi kapanipaniwalang tanawin para sa kanila. Kinakailangan nating maalala na kilala si Princess Evergreen sa pagiging malupit at pagiging spoiled. Mahilig itong makipaglaro at makipagbiruan ng nakakasakit sa iba. Marami na ring mga eunuchs ang nabugbog nito. Ano ba ang nangyari ngayong araw? Maging si Fletcher ay natigilan at naguluhan sa kanyang nakita. Hindi na hinintay pa ni Princess Evergreen na makapag-isip si Fletcher nang nanalamig niya itong tingnan at sabihan ng, "Ang lakas ng loob mo, General Fletcher." Ang lakas ng loob mo bilang isang general ng Royal Guard na mangapi ng isang hamak na eunuch. Ang lakas ng loob mo! Nagalit ang prinsesa nang maisip niya ito, masyado nang mahirap para sa aking makahanap ng isang interesanteng kalaro at halos mapatay pa ito ni Fletcher kanina. Mabuti na lang at naagapan ko ito. Siguradong patay ko nang aabutan si Kuya Daryl kung nahuli lang ako ng kaunti kanina. Hindi pa rin alam ni Princess Evergreen kung sino ang mananalo kina Daryl at Fletcher sa sandaling maglaban ang mga ito. Namula ang mukha ni Fletcher nang harapin niya ang mga tanong ni Princess Evergreen. Nagkamali po yata kayo ng pangintindi, Princess Evergreen. Hindi ko po sasaktan ang eunuch na ito, nakikipagbiruan lang po ako sa kanya, nakangiting sagot nito habang nakakaramdam ng frustration sa kanyang loob. Nakakatawa dahil nagawa ni Princess Evergreen na kilala sa pangalipusta ng mga tagapaglingkod na ipagtanggol ang eunuch na ito. Isa itong pambihirang tanawin. Kumunot ang noo ni Princess Evergreen habang nanlalamig na sinasabing, "Nagbibiro ka lang. Kitang-kita ko ang nangyari. Nakita ko ang ginagawa mong pag-atake sa kanya kanina." Malinaw na nakita ni Princess Evergreen ang nangyari. At kahit kanina pa binawi ni Fletcher ang ginamit niyang kamay sa pag-atake, malinaw pa rin nilang naramdaman ang nakamamatay nitong aura na kumalat sa paligid. Hindi niyo lang po naintindihan ang mga nangyari, kamahalan. Mapait na ngiti ni Fletcher habang nagpapakita ng inosenteng mukha. Nakikipagbiruan lang po ako sa eunuch na ito. Nagawa niyang protektahan kanina ang reputasyon ng South Cloud World kaya bakit ko siya magagawang atakihin? Maaari niyo pong tanungin ang mga kasama naming ministro kung hindi po kayo naniniwala sa akin. Agad na nagsitango ang mga ministro nang sabihin niya ang bagay na yon. Oo nga po, mahal na prinsesa, hindi niyo lang po naintindihan ang ginawa ni General Fletcher. Hindi kailanman gagamitin ni General Fletcher ang kanyang mga kamao para makipaglaban sa isang hamak na eunuch.
Sa totoo lang, walang kahit na sino sa mga ministro ang may gustong makipagsabuatan sa mga kasinungalingan ni Fletcher. Si Fletcher ang paboritong tao ni Empress, at isa rin siyang kagalang-galang na tao sa palasyo, kaya walang kahit na sino ang may gustong bumangga sa kanya. Nanalamig namang tumawa ng tahimik si Daryl nang makita niya ito. May kakayahan ang general na ito na magsinungaling nang hindi kumukurap. Wala na ring nasabi si Princess Evergreen nang makita niya ang naging sagot ng lahat sa kanyang paligid. Ngumiti lang ito na nagsabi kay Daryl ng, "Halika na." Habang nagsasalita, naglakad ang princess papunta sa Forever Green Palace. Agad namang sumunod si Daryl sa likuran nito. Sa totoo lang, ayaw talaga ni Daryl na magkaroon sila ng kahit na anong relasyon ni Princess Evergreen. Pero hindi pa rin niya mahanap hanggang ngayon ang Dragon Essence. Kailangan kong magpatuloy sa pag-iimbestiga sa palasyo, kaya kakailanganin ko ang proteksyong ibinibigay ni Princess Evergreen sa ngayon. Nang makarating sila sa Forever Green Palace, muling bumalik sa arogante nitong ugali si Princess Evergreen. Agad niyang hinawakan ang mga braso ni Daryl at naiinip na sinabing, "Maglaro naman tayo, Kuya Daryl. Ikaw ang magiging master, habang ako naman ang magiging maid, imamassage ko ang paa mo para sa'yo." Buwisit! Ito lang ang gusto niyang laruin araw-araw, hindi pa ba siya nagsasawa rito? Isip ni Daryl. Gusto nang umiyak ni Daryl pero iniisip niya kung paano niya ito tatanggihan. Sa mga sandaling iyon, isang maid ang biglang nagsalita mula sa labas, "Kamahalan, iniimbitahan po ng Empress ang eunuch na si Daryl sa Prosperous Cloud Palace." Sa mga sandaling iyon, tumuro ang maid kay Daryl nang may paghanga sa kanyang mga mata. Agad na kumalat ang balita tungkol sa pagsolve na ginawa ni Daryl sa hamong ibinigay ng diplomat mula sa Westrington sa buong palasyo. Hindi naman natuwa si Princess Evergreen sa kanyang narinig, dito na niya nainis na ikinaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, "Sige, umalis ka na ngayon." Opo. Agad na umalis ang maid sa kwarto. Agad na lumingon si Princess Evergreen para tingnan si Daryl at nakangiting sabihin na, "Gusto kang makita ng Empress, Kuya Daryl. Gusto kanyang bigyan ng pabuya, kaya dalian mo nang pumunta roon. Bumalik ka rin kaagad ah. Maglalaro pa tayo." "Sige." Ngiti ni Daryl habang itinatango ang kanyang ulo. Agad siyang umalis habang pinapanood ni Princess Evergreen. "Akala ko ay nakalimutan na ng Empress ang tungkol sa ipinangako niyang pabuya sa akin." Nasabik si Daryl habang iniisip ang bagay na ito, "Kung tatanungin lang ako ng Empress kung ano ang gusto kong maging pabuya, siguradong ang isasagot ko rito ay ang Dragon Essence, na kasalukuyang hawak ni Quincy. Siguradong tutuparin ng Empress ang anumang bagay na kanyang sabihin. Kaya kapag nangyari ang bagay na yon, kahit gaano pa katigas si Quincy, wala pa rin itong magawa kundi sumunod sa utos ng Empress." Hindi nagtagal, dinala si Daryl ng maid sa Prosperous Cloud Palace. Ang Prosperous Cloud Palace ay isang lugar kung saan nagkikita ang Empress at ang kanyang mga ministro. Makikita sa labas nito ang isang hardin na nagbigay ng kapayapaan sa paligid nito.
Tumingin sa kanyang paligid ang Emperor ng New World at dahan-dahang nagsalita ng, "Mga ministro, nahuli ko ang isang bata. At ang batang ito ay anak ng isang traidor sa Grandmaster Heaven Cult. Ano sa tingin niyo ang dapat nating gawin sa batang ito?" Itinaas niya ang kanyang kamay papunta kay Sawyer at sinabing, "Dalhin mo siya rito, Sawyer." "Opo, kamahalan." Sagot ni Sawyer habang mabilis na naglalakad palabas ng main hall. Hindi nagtagal ay agad na bumalik si Sawyer, kasama ang ilang Royal Guard na may bitbit na isang maliit na bata sa kanyang likuran. Agad nilang pinaluhod ang batang iyon sa gitna ng main hall. Siya ay walang iba kundi si Ambrose Darby. Mahigpit na itinali ng mga ito ang katawan ng namumutla, at may mahinang paghingang si Ambrose. Matagal nang nawala ang pagiging inosente, at saya ng pagiging isang bata sa mukha nito. "Ambrose!" Isang boses ang agad na sumigaw, habang naglalakad ang isang imahe ng tao mula sa gitna ng mga ministro. Siya ay walang iba kundi si Lord Kenny Bread. Nakalimutan na ni Lord Kenny ang kahulugan ng buhay mula noong umalis si Monica sa Guangping Palace. Dito na niya inubos ang kanyang araw nang walang kahit na anong ginagawa na para bang wala na siyang kaluluwa. Wala rin siya sa muod ng ipatawag ng Emperor ng New World ang lahat ng mga ministro para sa isang pagpupulong ngayong araw. Wala na siyang pakialam nang sabihin ng Emperor ang tungkol sa nahuli nilang anak ng traidor, pero hindi niya inasahan na ang batang ito ay walang iba kundi si Ambrose. Sa mga sandaling iyon, direktang tumingin si Lord Kenny kay Ambrose. Nakita niya ang maliit nitong katawan na puno ng peklat, hindi rin siya sigurado kung gaano katinding paghihirap na ba ang naranasan nito. Nanginig ang buong katawan ni Lord Kenny habang nakakaramdam ng sakit sa kanyang puso na para bang hiniwa ito sa dalawa. Dito na namula ang kanyang mga mata habang sumusugod para itulak ang dalawang mga Royal Guard. Niyakap niya si Ambrose ng mahigpit at hindi na binitawan pa. "Ambrose, Ambrose," nagpatuloy sa pagbulong si Lord Kenny. Isang lalaking may 7 talampakang taas ang umiyak hanggang sa mamula ang kanyang mga mata. Agad na naging maingat si Ambrose nang pumasok siya sa main hall. Masyado pa siyang maliit kaya agad siyang natakot nang maramdaman niya ang malakas na aurang nilalabas ng Emperor. Pero nang yakapin siya ni Lord Kenny at marinig ang isang pamilyar na boses, agad na nakabalik sa realidad si Ambrose. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili, habang walang tigil na tumutulo ang kanyang luha. "Papa! Papa!" Iyak ni Ambrose, niyakap nito nang mahigpit si Lord Kenny na para bang natatakot itong lumayo si Lord Kenny at tuluyan nang mawala sa kanyang paningin. Natuwa at nasurpresa siya rito. Inisip ni Ambrose na para bang nananaginip lang siya nang mahanap niya ang kanyang ama. Agad na natigilan ang lahat habang tinititigan si Lord Kenny at ang nahuli nilang bata. Agad silang nagtaka sa kanilang mga sarili habang yumiikot ang kanilang mga ulo. Bakit tinatawag ng batang iyan na ama si Lord Kenny? Nahuli ang batang iyan sa kulto ng mga traidor. Ano ang nangyayari? Nang ibigay ng Emperor ng New World si Monica kay Lord Kenny, nanirahan at namuhay si Monica at ang kanyang anak sa Guangping Palace. Madalang na lumabas ang mga ito, kaya walang alam ang karamihan ng mga ministro sa relasyon sa pagitan ni Lord Kenny at ni Ambrose. Masaya namang ngumiti si Yvette nang makita niya ito. Kahit na hindi tunay na anak ni Lord Kenny ang batang ito, itinuring pa rin niya ito bilang tunay niyang anak. Talagang karespeto ang pagmamahal na ipinakita ni Lord Kenny para sa batang ito. "Huwag kang magalala, Ambrose. Magiging okay na rin ang lahat," nagpatuloy si Lord Kenny sa pagpapatahan kay Ambrose habang niyayakap ito ng mahigpit. Nasaktan ang kanyang puso at tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang tanungin niya si Ambrose ng, "Ano ang nangyari sa ina mo, Ambrose? Nasaan na siya ngayon?" Napuno ng pag-aalala ang mga mata ni Lord Kenny nang banggitin nito ang pangalan ni Monica. Umiyak si Ambrose at sumagot ng, "Kasama ni Mama ang weirdo kong tito." Wala na po sa kanyang sarili ang tito kong iyon. "Natatakot po ako sa kanya. Papa, namimiss ko na po si Mama." Ang wala sa sariling tito na binabanggit ni Ambrose ay walang iba kundi ang cult master ng Grandmaster Heaven Cult. Wala ito sa kanyang sarili, kaya tinawag siya ni Ambrose na weirdo niyang tito. "Werdong tito." Agad na kumunot ang noo ng nagtatakang si Lord Kenny nang marinig niya iyon. Hindi ba bumalik ang mahal ko sa World Universe para hanapin si Daryl? Bakit siya napunta sa isang wala sa sariling lalaki? Bang?
Hindi na nakapagpigil pa ang Emperor ng New World sa kanyang sarili sa mga sandaling ito. Dito na niya hinampas ng malakas ang kanyang mga kamao sa kinaupuan niyang trono na hugis dragon, habang nakatitig na sumisigaw kay Lord Kenny ng, "Ano ang nangyayari, Lord Kenny?" Agad na inayos ni Lord Kenny ang kanyang isipan habang napapaluhod sa sobrang takot. Mayroon lang pong nangyari na hindi pagkakaintindihan sa pangyayaring ito, kamahalan, hindi po kaano-ano ng traidor ang batang ito. Talaga? Ipaliwanag mo ito sa akin, na nalamig na sinabi ng Emperor, habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, nagdidilim ang itsura ng kanyang mukha. Nang tawagin ni Ambrose na, "Papa," si Lord Kenny, agad nang nalaman ng Emperor na anak ang batang ito ni Monica. Ang ikinagalit ng Emperor tungkol sa lihim na relasyon sa pagitan ni Monica at ng tagapagalaga ng kabayo na kumalat sa buong Royal City. Binigyan niya na ito ng utos na bitayin si Monica at ang anak nito. Pumayag naman dito si Lord Kenny, pero nagawa pa rin ba nitong suwayin ang kanyang utos at lihim na pakawalan ang maginang iyon? Ang pagsuway sa direktang utos ng Emperor ay isang malaking kasalanan. Kaya paanong hindi ito magagalit sa kanyang nalaman? Hindi pa rin nare-realize ni Lord Kenny ang gulo na kanyang pinapasok nang sabihin niyang, "Kamahalan. Pinalaki ko po ang batang ito mula noong isilang ito ng kanyang ina. Isa siyang mabait, cute at bibong bata. Kaya paano siya magkakaroon ng kahit na anong relasyon sa traidor na yon?" Nagalit ng husto ang Emperor habang mas tumitindi ang kanyang mga tingin na parabang bumubuga na ng apoy. "Lord Kenny, alam mo ba kung saan ka nagkasala? Inutusan kitang bitayin si Monica at ang anak nito. Pero hanggang ngayon ay buhay pa rin ang batang iyan, at maging ang babaeng iyon ay hindi pa rin patay. Kaya ipaliwanag mo ang iyong sarili." "Ako?" Agad na nagulat si Lord Kenny nang mapagtanto niya kung saan siya nagkamali. Agad siyang nanghina at hindi nakapagsalita sa kanyang mga naisip. Buwisit. Ito ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Namawis ng husto ang kanyang ulo, at sa mga sandaling iyon, wala na siyang magagawa na kahit ano maliban sa pagluhod. "Nagkamali po ako, kamahalan." Tumingin ang Emperor ng New World kay Lord Kenny habang nanlalamig na sinasabing, "Nagkamali ka? Saan ka nagkamali? Gusto ko itong marinig mula sayo." "Hay, hindi ko po dapat sinuway ang utos niyo, kamahalan. Pero inosente po si Monica at ang kanyang anak, kamahalan." Ang insidente tungkol sa pagtulog ni Monica, kasama ang tagapagalaga ng kabayo, ay hindi niya ginawa. Mayroong tao na nang framyup sa kanya. Siya, mahinang sinagot ni Lord Kenny. Umikot ang kanyang ulo sa mga sandaling ito, dahil hindi na niya makontrol pa ang kanyang takot. Hindi pa siya natatapos magsalita nang putulin ito ng Emperor, "Hayaan mong sabihin ko as ayo, Lord Kenny. Hindi mangmang si Monica." Agad silang sumali sa Grandmaster Heaven Cult nang pakawalan mo silang dalawa. "Ano ang paliwanag mo rito? Sabihin mo sa akin, mayroon ka rin bang kaugnayan sa Grandmaster Heaven Cult?" "Kamahalan." Dito na nagalit ang mukha ni Lord Kenny, agad siyang sumagot ng, "Wala po akong kahit na anong kaugnayan sa Grandmaster Heaven Cult. Buong puso po akong naglilingkod sa Royal Family ng New World. Naging tapat po ako sa aking tungkulin, kaya paano po ako magkakaroon ng kahit na anong kaugnayan sa Grandmaster Heaven Cult?" Naramdaman ni Lord Kenny na parabang binubuli siya sa lugar na ito. Buong katapatan niyang sinunod ang mga utos ng Emperor nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Hilaga at Timog na bahagi ng New World. Malaki na rin ang kanyang naiambag sa bansang ito. Naging masunurin siya sa anumang ipag-uutos ng Emperor hanggang sa mga sandaling ito. Pero nang utusan siya ng Emperor na patayin si Monica at ang anak nito, ito ang bagay na hinding-hindi niya kakayaning gawin. Kinakailangan niyang suwayin ang utos na ito ng Emperador. Sinusumpa niya na ito ang unang beses na sumuway siya sa utos ng Emperador. "Hay!" Sa mga sandaling iyon, huminga ng malalim ang Emperor at malalim na nagsalita habang nakatingin kay Lord Kenny, "Wala na akong pakialam sa mga dahilan mo. Sa huli ay nagawa mo pa ring suwayin ang aking utos na patayin ang maginang iyon. Para sa panluloko sa Emperador, sinisentensyahan kita ng parusang kamatayan. Dakipin niyo si Lord Kenny at pugutan sa harap ng palasyo bukas ng tanghali." Bang! Dito na namutla ang mukha ni Lord Kenny. Hindi na siya nakapagpigil pa rito, agad siyang bumagsak at napaparalisang umupo sa sahig. Dito na tuluyang umingay ang buong main hall.
Nagulat ang lahat ng ministro ang marinig nila ang tungkol sa parusang kamatayan na ipinataw ng emperador kay Lord Kenny. Kilala ng lahat si Lord Kenny bilang kanang kamay ng emperador. Malaki na rin ang naging kontribusyon niya sa royal family ng New World. Pero ngayon ay nagawa siyang maparusahan ng bitay ng dahil kay Monica at sa anak nito. Agad na nainis ang lahat nang matanggap nila ang balita. Pero kasalukuyan pa ring galit ang emperador ng New World sa mga sandaling ito, kaya walang kahit na sino ang nagtangkang makipag-usap dito. Nabalot ng katahimikan ang buong Main Hall, hanggang sa umabot ito sa punto na kung saan malinaw nilang maririnig ang pagbagsak ng isang karayom sa sahig dahil sa sobrang katahimikan. Nadismaya si Lord Kenny habang itinitingala ang kanyang ulo para tingnan ang emperor ng New World. Kamahalan, inaamin ko po ang ginawa kong panloloko sa inyo, kaya tinatanggap ko po ang parusang kamatayan na inyong ibinigay sa akin. Wala po akong sisisihin na kahit na sino sa nagawa kong kasalanan. Pero, umaasa po ako na pagbibigyan niyo po ako kamahalan sa isang kahilingan na aking hihingin sa inyo. Naging determinado si Lord Kenny sa pagsasalita. Wala nang kahit na anong saysay ang kanyang buhay kung hindi niya magagawang makasama si Monica. Wala na siyang pakialam na mamatay sa puntong ito ng kanyang buhay. Magsalita ka! Huminga siya ng malalim at dahan-dahang sinabi na, alam ko po na mabuti kayong tao, kamahalan. Isang inosenteng bata lang si Ambrose, kaya hinihiling ko po ang pagpapalaya niyo sa kanya, kamahalan. Dito na biglang nanermon ang emperor ng New World, nagawa mo pa ring magmakaawa para sa buhay ng batang ito hanggang sa mga sandaling ito. Hindi na nagsalita pa ang emperor ng New World habang itinataas ang kanyang kamay at nagutos ng, alisin niyo na sa harapan ko si Lord Kenny. Pupugutan siya bukas ng tanghali. Dito na umabante ang ilang mga Royal Guard na nasa kanyang tabi ng Emperor para itali si Lord Kenny at kaladkarin ito palabas ng Main Hall. Kamahalan, kamahalan! Inosente ang batang iyan. Inosente po siya, sigaw ni Lord Kenny hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan habang kinakaladkad siya ng mga bantay palabas ng Main Hall. Papa! Nang makita niya ang pagtali at paghatak ng mga bantay kay Lord Kenny, agad na umiyak si Ambrose habang sinusubukang habulin ito pero agad siyang pinigilan ng mga Royal Guard. Dahan-dahang nawala ang mga sigaw ni Lord Kenny, dito na bumalik ang kapayapaan sa hanging bumabalot sa Main Hall. Walang kahit na sino sa mga ministro na gawang huminga ng malalim sa kanilang mga nasaksihan. Galit pa rin hanggang sa mga sandaling ito ang emperor ng New World. Dito na siya tumingin sa kanyang paligid at nanlalamig na sinabing, mga ministro, ano ang dapat nating gawin sa batang ito? Nakapagdesisyon na ang emperor ng New World sa kanyang puso pero hindi niya magawang sabihin kung ano ito. Ayaw niyang makilala bilang isang walang awang emperor. Isa siyang emperor kaya agad na magiging masama ang impresyon sa kanya ng lahat sa sandaling malaman ng mga ito na hindi niya pinakawalan ang bata. Hay! Sa mga sandaling ito, tumingin ang lahat sa isa't isa at walang kahit na sino sa kanila ang nagawang magsalita ng kahit na ano. Sa mga sandaling iyon, tumayo at naglakad paabante si Florian, habang sinusubukang magpa-impress sa emperor. Kamahalan! Dahil may kaugnayan ang batang iyan sa traidor, kinakailangan nating linisin ang ating mga koneksyon. Kinakailangan na natin itong patayin para makaiwas sa anumang problema na maaari nating kaharapin sa sandaling hayaan natin itong mabuhay. Tumitig si Florian kay Ambrose habang sinasabi ang mga bagay na yon. Napangiti rin si Florian dahil alam niya na siya ang tito ni Ambrose. Pero hindi pa rin siya nagdalawang isip na gawin ang lahat para sa pera at sa kanyang kinabukasan. Malinaw na nakita ni Florian na gusto nang patayin ng emperor si Ambrose. Hindi niya lang ito masabi dahil sa hawak niyang posisyon. Kung ganoon, si Florian na lang ang magsasabi nito para sa kanya. Ang mga salitang sinabi ni Florian ay ang mga salita na gustong marinig ng emperor. Magaling! Dalhin niyo na rin ang batang iyan para bitayin bukas kasabay ni Lord Kenny. Nanlalamig na sinabi ng tumatangong emperador. Dito na nagdagdag ng utos ang emperador ng New World habang naiisip ang isang bagay, paghiwalayin niyo ang dalawang iyan. Nang maisip ng emperor ng New World na sumuway si Lord Kenny sa kanyang utos para mailigtas si Monica at ang kanyang anak, agad siyang nakaramdam ng matinding galit dito. Kahit bibitayin na si Lord Kenny bukas, ayaw pa rin ng emperor na makasama nito ang kanyang anak-anakan. Opo, kamahalan. Nang sabihin niya iyon,
agad na dinala ng dalawang mga royal guard si Ambrose paalis ng main hall. Sa mga sandaling ito, hindi na naiwasan pang magsalita sa emperador nang nag-aalalang si Yvette, isa lang siyang bata, ama. Paano mo nagawa? Manahimik ka. Nakapagdesisyon na ako, at wala nang kahit na sino ang makakapagpabago sa aking isip. Umalis ka na. Sigaw ng emperor bago pa man ito matapos sa kanyang pagsasalita. Hindi man lang tiningnan ng emperador si Yvette nang tumayo ito at umalis sa main hall. Habang namumula naman ang mukha ni Yvette sa sobrang galit. Dahil sa matinding pag-aalala, napapadyak na lang siya ng malakas sa sahig habang iniisip na. Ano na ang gagawin ko ngayon? Masyado pang bata si Ambrose pero nagawa na nitong makaranas ng napakatinding hirap. Bibitayin na rin siya kasama ni Lord Kenny bukas, kinakailangan kong gumawa ng paraan. Agad na nawala ang tensyon sa paligid ng main hall nang makaalis ang emperor dito. Hi! Dito na nagbuntong hininga ang lahat ng mga ministro bago magsimulang umalis. Napangiti sa mga sandaling iyon si Sawyer habang naglakakad palapit kay Yvette. Kamahalan, binigyan ako ng aking kaibigan ng isang napakagandang bagay kahapon. Sinasabi nila na maaari ka raw lumipad gamit ang bagay na ito, tinatawag nila itong glider. Gusto mo ba itong subukan sa aking tahanan? Para kay Sawyer, wala na siyang pakialam kung mabubuhay ba o mamamatay si Lord Kenny. Dahil ang pinakaimportanteng bagay sa kanya ay ang pagpapalalim sa relasyon nila ng prinsesa. Walang kaduda-duda na papayag ang emperor na pakasalan niya si Yvette sa sandaling hingin niya ang kamay nito. Lumayo ka nga sa akin. Sermon ni Yvette habang tumatalikod at agad na umaalis nang hindi tinitingnan si Sawyer. Natigilan naman si Sawyer habang nabablangkong tinitingnan ang papalayong imahe ni Yvette. Matagal-tagal din siyang kinain ng kanyang isipan habang nakatayo sa loob ng main hall. Kinagabihan, sa loob ng kulungan sa palasyo, dalawang mga royal guard ang makikitang nakatayo sa entrance ng isang madilim na kulungan, mahalatang nakakatulog na ang mga ito sa kanilang mga kinatatayuan. Sa mga sandaling iyon, isang payat na imahe ng tao ang nagpakita, at dahan-dahang lumapag na parabang isang nilalang na gising sa gabi. Nakasuot ito ng isang masikip, mahaba at kulay itim na dress na nakadagdag sa napakaganda niyang itsura. Ang misteryosong imahe na ito ng tao ay walang iba kundi si Yvette. Pinaplano niyang pumasok sa kulungan para tulungan si Ambrose na makatakas. Kani-kanina lang ay nagawang makipagkita ni Yvette ng personal sa emperor ng New World para humingi ng tawad para kay Ambrose ng napakaraming beses. Pero malinaw na ipinakita ng emperor ang kanyang determinasyon na sentensyahan ng kamatayan si Ambrose. Kaya wala nang nagawa si Yvette, kundi mag-isang pumuslit papasok sa kulungan. Hindi niya naiintindihan kung bakit alalang-alala siya sa kapakanan ni Ambrose. Dahil ba anak ito ni Daryl? Oo, dahil lang sa sobrang cute ng batang ito. Maging si Yvette ay hindi nakasiguro sa kanyang sarili. Sino yan? Sigaw ng dalawang mga royal guard nang magising sila sa tunog ng ilang yapak. Agad silang natigilan nang malamang sa prinsesa pala ang mga yapak na kanilang narinig. Pagbati po sa inyo, kamahalan. Magalang nabati ng dalawa. Buksan ninyo ang pinto. Nanlalamig na sinabi ni Yvette. Mukhang naguluhan dito ang mga bantay. Dito na mapait na sinabi ng isa sa mga bantay na, kamahalan, ang mga taong nakakulong sa loob nito ay mga taong may hatol na kamatayan. Inutusan din po kami ng kamahalan na walang kahit na sino ang maaaring pumasok sa lugar na ito nang walang pahintulot. Bang! Hindi na pinatapos ni Yvette sa pagsasalita ang bantay, agad niyang inikot ang kanyang wrist kung saan lumabas ang isang mahabang espada na mahigpit niyang hinawakan. Malakas niya itong itinutok sa liig ng bantay. Kamahalan. Mahal na prinsesa! Namutla ang mukha ng bantay habang nahihirapan sa kanyang pagsasalita. Habang lumuluhod namang bumagsak ang isa sa mga bantay sa lupa. Kilala ng kahit na sino sa New World si Princess Yvette. Hindi lang siya kilala sa angkin niyang talino at kagandahan, dahil kilala rin siya ng lahat sa kawalan nito ng awa. Ang sinumang bumastos sa kanya, ay para na ring bumastos kay King Yamla sa tindi ng gulo na papasukin ng mga ito. Buksan mo ang pinto papasok sa kulungan. Nanlamig ang mukha ni Yvette habang inuulit ang kanyang mga sinabi. Hindi na nagaksaya ng oras ang dalawang mga royal guard at mabilis na binuksan ang pinto papasok sa kulungan. Wala na silang magagawa dahil nararamdaman nila na lumabas ngayon si Yvette para pumatay.
Agad na mapupugot ang kanilang mga ulo sa sandaling magpumilit pa rin silang huwag na buksan ang pintuan. Nang mabuksan ang bakal na lock ng pintuan, agad na itinulak pabukas ni Yvette ang pinto at naglakad papasok sa kulungan. Sa loob ng isang madilim at basang selda, malinaw na makikita ang maliit na katawan ni Ambrose na nagtatago sa isang sulok habang nanginginig sa sobrang lamig na kanyang nararamdaman. Natatakot siya sa madilim at depressing na sitwasyong pumapaligid sa kanya sa mga sandaling ito. Matagal na niyang hinahanap ang mainit na yakap ng kanyang ina. Ambrose! Mahinhing tawag ni Yvette habang tumatakbo papasok sa kulungan. Nagliwanag sa sobrang tuwa ang mga mata ni Ambrose nang marinig niya ang boses ni Yvette. Natuwa at nasurpresa ito habang sinasabi na, "Ikaw po ba yan?" "Auntie?" Agad na sinundan ni Ambrose ang pinagmumulan ng boses na yon, at agad na tumakbo palapit kay Yvette. Natuwa ng husto si Ambrose habang niyayakap ng magkabilang braso ni Yvette. Pagkatapos nito, binuhat ni Yvette si Ambrose sa kanyang mga braso. Agad siyang nakaramdam ng awa nang makita niya ang maliit na katawan ni Ambrose. Nakaramdam siya ng sakit ang hawakan niya ito ang mas mahigpit, "Napakabait mo talaga, Ambrose. Nandito na si Auntie para sa iligtas ka." Agad na naghanap si Yvette sa mga selda. Bago pa man siya makarating dito, nakapagdesisyon na si Yvette na ililigtas niya rin ngayong gabi si Lord Kenny. Kaninang umaga sa main hall, ipinagutos ng Emperor ng New World ang hiwalay na pagkakakulong kina Ambrose at Lord Kenny. At si Ambrose pa lang ang kanyang nakikita. Huminga siya ng malalim habang mabilis na kinakarga si Ambrose palabas ng kulungan. "Mahal na prinsesa!" Nang makita nila ito, nag-alala ng husto ang dalawang mga royal guards, pero wala pa rin silang nagawa kundi hayaan itong makalabas. Nanatiling tahimik ang lumulundag na si Yvette, habang karga-karga si Ambrose sa kanyang mga braso. At sa loob ng isang iglap, agad na nawala ang dalawa sa gitna ng dilim. "Ano na ang gagawin natin ngayon?" Tumingin ang dalawang mga royal guard sa isa't isa habang pinapanood nila ang pagtakas ni Yvette. Parehong natakot ang dalawa sa kanilang sasapitin. Sinentensyahan na ang batang iyon ng kamatayan ng emperor, at ngayon ay nagawa na nitong mawala sa kinalalagyan nitong selda. Kaya siguradong mananagot silang dalawa sa pangyayaring ito. Kinakailangan natin itong i-report sa kamahalan. Hindi nagtagal, matapos ang kaunting diskusyon, agad na tumakbo ang dalawa papunta sa kwarto ng emperor. Kasalukuyang nasa loob din ng kwarto ang empress para makipag-inuman sa emperor ng New World. Sa totoo lang, hindi kadugo si Lord Kenny ng royal family, pero naging tapat pa rin siya sa paglilingkod na ginawa niya sa emperor. Pero nagkaroon siya ng pagkakasala ng lokohin niya ang emperor para maprotektahan si Ambrose sa harap ng lahat. Siguradong mawawala ang reputasyon niya bilang isang emperor kung hindi niya ito paparusahan ng kamatayan. Nang makitang hindi masaya ang emperor ng New World sa pangyayaring ito, agad na sinubukan ng empress na i-comfort ito. "Huwag ka na pong uminom, kamahalan. Ito po talaga ang iginuhit ng kapalaran para kay Lord Kenny. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Tama ka." Tango ng emperor ng New World, dito na siya tumayo para humiga sa kama kasama ng empress. "Kamahalan." Isang natatakot na boses ang narinig ng dalawa sa labas ng kanilang kwarto. Sila ay walang iba kundi ang dalawang mga royal guard na inatasang magbantay sa kulungan. "Ano ang problema niyong dalawa? Bakit kayo natatarantang pumunta rito ng gabi?" Nanggigigil na sinabi ng naiinis na emperor. "Kamahalan." Namawis ng husto ang royal guard habang nabubulol na sinasabing nagpunta po si Princess Yvette sa kulungan para kunin ang batang nakakulong doon. Agad na nagalit ang emperor nang marinig niya iyon. Dito na tumayo ang galit na emperor at sumigaw ng, "Isaran niyo ang gate papasok ay Royal City at magpakalat ng mga larawan ni na Princess Yvette at ng batang iyon. Agad niyo silang dalhin dito sa sandaling mahanap niyo sila." Namula ng husto ang mga mata ng emperor ng New World, dito na nagalala ng husto ang empress na nakatayo sa kanyang tabi. Ano ang nangyari? Isip nito. Masyado ng stress ang emperor. Ano na naman kayang gulo ang ginawa ni Yvette sa pagkakataong ito? Pero pagkatapos ng napakahabang gabi, nagawa na ng mga Royal Guard na halughugin ang buong Royal City, pero hindi na nila nagawa makita sina Yvette at Ambrose. Dito na dinagdagan ng galit na Emperor ng New World ang dami ng mga Royal Guard para mas palawakin ang paghahanap na kanilang ginagawa.
Maging si Sawyer ay kanyang ipinadala para hanapin ang prinsesa at ang batang iyon. Kinabukasan, umihip ang hangin ng Hilaga, kasabay nito ang pagbagsak ng napakalamig na ulan ng taglamig. Sa isang bakanteng lupa sa labas ng mga pintuan papasok sa palasyo, isang execution platform ang kanilang itinayo. Maraming mga mamamayan ang nagtipon-tipon sa paligid ng platform para tumingkayad at subukang tingnan ang nagaganap na pagbibitay. Agad na kumalat sa buong Royal City ang tungkol sa sentensyang kamatayan na ipinataw kay Lord Kenny. Kaya agad na nagpunta rito ang mga mamamayan ng Royal City para saksihan ang mga mangyayaring bitay. Dito na bumukas ang mga gate papasok sa palasyo at lumabas ang nakapangpresong damit at nakakadenang si Lord Kenny kasama ang ilang mga Royal Guard. Nagmukhang kalmado at walang buhay si Lord Kenny sa mga sandaling yon. Parang patay na rin ang kanyang mga mata habang tuluyang nawawala ang kanyang pride. Nagmukha siyang kaawa-awa sa mga sandaling ito. Nang makita nila yon, agad na nagbulungan ang mga tao sa kanilang mga sarili. Hindi ko talaga inaasahang magtatapos ng ganito ang buhay ni Lord Kenny. Narinig mo ba na nagkasala ng panloloko sa Emperor si Lord Kenny nang dahil sa kalagkaring Monica na yon? Siya ang dahilan kung bakit pupugutan ngayon si Lord Kenny. Hindi nga, kaya pala. Sinayang niya ang buhay niya sa ganoong klase ng babae. Mukhang ginuto niya rin naman iyan. Tumingin naman sa kanyang ibaba si Lord Kenny habang nagkukunwari na wala siyang naririnig na kahit ano, hinayaan niya mahugasan ng tubig ulan ang buo niyang katawan. Isang maulang araw na naman ang nagdaan. Umuulan din noong iframyop ang kanyang asawa at iparada papunta sa pagbibitayan nito. Dito na biglang pumasok ang mga imahe ni Monica sa isipan ni Lord Kenny. Napangiti siya habang masayang inaalala ang mga ito. "Ok ka lang ba, dear? Hindi ko nagawang protektahan si Ambrose, at wala na rin akong mukha na maihaharap sa iyo sa sandaling makita tayo." Walang kaalam-alam si Lord Kenny ang tungkol sa ginawang pagligtas ni Yvette kay Ambrose kagabi. "Oras na. Simulan na ang pagbitay," sabi ng nanalamig na boses ng berdugo habang mataas na itinataas ang malaki niyang blade. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Lord Kenny sa mga sandaling ito habang napapapikit sa kanyang pwesto at nakakaramdam ng pagkawasak sa kanyang dibdib. Natahimik ang buong kwarto habang nanlalamig siyang tinitingnan ng mga mamamayan na nakapaligid sa platform. Maraming mga tao ang nagbato ng mga itlog at bato kay Monica nang iparada ito sa gitna ng kalye. Dito na nagawang ipakulong ni Lord Kenny ang ilan sa kanila sa sobrang galit, kaya agad siyang kinamuhian ng mga taong ito. Inisip ng lahat na ginusto ito ni Lord Kenny kaya walang kahit na sino sa kanila ang naawa rito. "Bitayin siya!" dahan-dahang sinabi ng berdugo. Dito na dumura ng wine sa hawak niyang blade ang kasama nitong berdugo bago ito itaas para pugutan si Lord Kenny. Bang! Nang biglang tumama ang isang mabilis na liwanag sa mahabang blade na hawak ng berdugo. Matapos ang isang malakas na pagsabog, isang pin na gawa sa jade ang tumalsik mula rito. Agad na nagulat ang berdugo habang nawawala sa balanseng napapaatras ng ilang hakbang at tuluyang makatayo ng diretsyo. Dito na galit na sinabi ng berdugo na, "Sino ka? Ang lakas ng loob mo?" Isang babae ang nagpakita sa gitna ng ulan habang suot ang kanyang mahaba at kulay niebeng dress na nakapagpaganda ng husto sa kanyang itsura. Para siyang isang Diyos ang bumaba mula sa langit. Agad na namangha ang mga tao sa angkin niyang kagandahan. Nagmukhang 30 years old ang babaeng ito na may elegante at maselang katawan. Naglabas ito ng isang napakalakas na aura. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Celeste Throne, ang sect master ng Spiritual Invisible Sect. Ito ang nangungunang organisasyon ng mga assassin sa buong New World. Siya rin ang kinikilalang master ni Lily. "Sino ka?" Maging ang berdugo ay namangha sa angking kagandahan ni Celeste, pero mabilis ding bumalik sa realidad ang kanyang isip habang sumisigaw ng, "Patumbahin niyo ang isang iyan." Habang nagsasalita, isang dosenang mga Royal Guard ang sumugod paharap. Bahagyang ngumiti si Celeste, habang inaangat ang kanyang mga manggas, dito na nagsimulang umikot ang hangin sa kanilang paligid. Bang! 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 Bago pa man nila malaman kung ano ang nangyayari, paisa-isa nang nahimatay ang mga sumusugod na Royal Guard. At pagkatapos ay dahan-dahang naglakad si Celeste papunta kay Lord Kenny, at mahinhing sinabi na, "Aalisin kita sa lugar na ito, Lord Kenny.
Huwag kang mag-alala dahil walang kahit na sino ang magagawang makapanakit sa iyo hanggang nandito ako. Bilang isang assassin ng nangungunang organisasyon ng mga assassin sa New World, hindi na mabilang ang mga napatay ni Celeste, at hindi pa nito nagagawang sumablay kailanman. Sa pagpatay lang kay Daryl siya nabigo kung saan nagawa niyang sumablay ng ilang beses, kaya buhay pa rin si Daryl hanggang sa mga sandaling ito. Gumastos ng malaking halaga si Lord Kenny para ipapatay si Daryl. Pero matapos tanggapin ang kanyang bayad, hindi nagawa ng Spiritual Invisible Sect ang kanyang ipinapagawa sa mga ito. Kaya hindi makakalimutan ni Celeste ang utang na loob nila kay Lord Kenny. Nang mapadaan si Celeste sa Royal City at narinig ang tungkol sa pagbitay kay Lord Kenny, agad siyang sumugod para iligtas si Lord Kenny at tumanaw ng utang na loob dito. Natigilan dito si Lord Kenny na hindi maiwasang mapatanong ng, "Ikaw, sino ka?" Inutusan ni Lord Kenny ang kanyang mga tauhan na patayin ng malinis si Daryl, kaya hindi pa niya nakakaharap si Celeste, kahit nakalian. "Mamaya na tayo mag-usap, umalis na muna tayo," mahinhing sinabi ni Celeste. Habang nagsasalita, ginamit nito ang kanyang internal energy para sirain ang kadena. At pagkatapos ay agad niyang kinuha si Lord Kenny at lumipad ng mataas sa ere. Nagalit ng husto at nagalala ang berdugo, habang malakas na sumisigaw ng, "Pigilan niyo sila. Pigilan niyo sila ngayon din." Agad na sumugod pa abante ang ibang mga Royal Guard nang marinig nila ito, pero paano nila magagawang habulin si Celeste gamit ang mahihina nilang mga lakas? Sa loob ng isang iglap ay agad itong nawala kasama ni Lord Kenny sa kalangitan. Natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Isa ba siyang Diyosa? Ang swerte talaga ni Lord Kenny para iligtas ng napakagandang babae na yon. Sigurado ako na handang mamatay ang lahat para rito. Samantala, dinala ni Celeste si Lord Kenny sa tuktok ng isang bundok na nasa hilagang bahagi ng Royal City. Huminto na ang ulan, pero masyado pa ring malakas ng hilagang hangin na umiihip sa Royal City. Tumingin ang nagtatakang si Lord Kenny kay Celeste, at hindi maiwasang magtanong ng, "Sino ka ba? Bakit mo ako niligtas?" Tumingin naman si Celeste kay Lord Kenny nang hindi nagsasalita. "Ako ang Sect Master ng Spiritual Invisible Sect. Hindi mo na kailangan pang malaman ang pangalan ko. Para naman sa dahilan kung bakit kita niligtas." Nagbuntong hininga si Celeste, habang naguguluhang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. "Malaki na ang nagastos mo para ipapatay sa aming Spiritual Invisible Sect si Daryl. Hindi namin nakumpleto ang misyong iyon, kaya nagkaroon ng utang na loob ang aming sekta sa iyo. At ngayong nailigtas na kita, wala na kaming utang na loob sa iyo." Ito ang rason kung bakit niya ito ginawa. Hindi na iwasang mapangiti ng mapait ni Lord Kenny nang ma-realize niya ito. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puso. Noong una ay nagawa niyang gamitin ang lahat ng paraang alam niya para patayin si Daryl at pigilan ang kanyang asawa na maghanap dito. Pero sa huli, tingnan niyo ang nangyari. Pinagtatagpo pa rin ng tadhana si Daryl at ang kanyang asawa. Mabuti na lang at hindi papatay si Daryl, dahil kung hindi, wala nang kahit na sinong sasandalan si Monica sa hinaharap. Isip ni Lord Kenny. Nang bigla siyang may maisip na isang bagay. "Sect Master, ngayong patas na tayo, pwede mo ba akong bigyan ng isang pabor?" Nagmamakaawa nitong sinabi, habang nagpapakita ng desperasyon ang kanyang mga mata. Ano naman kaya ang gusto ni Lord Kenny, isip ni Celeste. Napakunot ang noo ni Celeste, pero tumango pa rin ito at sinabing, "Sabihin mo sa akin kung ano ito. Wala na akong pakialam kung mabubuhay pa ba ako o hindi, pero gusto kong ipagpalit ang buhay ko sa buhay ng isang bata." 2 taong gulang pa lang ang batang iyon, ang kanyang pangalan ay Ambrose Darby. Kasalukuyan siya ngayong nakakulong sa kulungan ng palasyo. "Gagawin ko ang lahat ng gusto mo sa sandaling mailigtas mo siya roon," sabi ng may mapait na ngiting si Lord Kenny. "Ano? Isang bata na may apelyedong Darby?" Hindi maiwasang mapatanong ni Celeste nang marinig niya ito. "Kaano-ano mo ba ang batang tinutukoy mo?" Nakangiti namang sumagot si Lord Kenny nang, "Hindi ko kadugo ang batang iyon, pero itinuturing ko pa rin siya na parang tunay kong anak." Hindi niya kadugong anak. Dito na napuno ng pagtataka ang magandang mukha ni Celeste. "Gusto mong ipagpalit ang buhay mo para sa isang hindi mo kadugong bata, Lord Kenny?" Hindi na nagpaliwanag pa si Lord Kenny. Yumuko na lang ito kay Celeste at sinabing, "Sect Master, pagbigyan sana ang aking hiling."
Nang makita kung gaano kasinsere at determinado si Lord Kenny sa kanyang mga sinasabi, hindi na nagsalita pa ang tumatangong si Celeste, sumagot na lang ito ng, "Sige, tutulungan kita. Hintayin mo ako rito. Sa sandaling mailigtas ko ang batang iyon, makakaalis ka kasama ang batang iyon, pero kung hindi, wala na akong maitutulong pa sayo." Habang sinasabi ang mga bagay na iyon, tumuro si Celeste sa kanyang mga paang nasa lupa, at agad na lumundag papunta sa ere, at lumipad pabalik sa Royal City. "Maraming salamat, Sekmaster." Natuwa ng husto si Lord Kenny, at agad na napaluhod ng dahil dito. Sa buong buhay niya, lumuluhod lang si Lord Kenny sa kalangitan, sa lupa, sa Emperor, at wala nang iba. Pero nakahanda siyang isakripisyo ang natitira niyang dignidad para sa anak-anakan niyang si Ambrose. Pagkatapos ng isang sandali, muling bumalik sa tuktok ng bundok si Celeste, makikitang nagdidilim ang itsura nito habang hawak-hawak ang ilang mga papel sa kanyang mga kamay. "Ano po ang nangyari, Sekmaster?" Agad na sumugod papunta kay Celeste si Lord Kenny habang nakatingin dito gamit ang mga mata niyang puno ng desperasyon. Tahimik namang nagbuntong hininga si Celeste habang ibinibigay ang bulto ng papel kay Lord Kenny. "Na-rescue na ang bata. Pumasok si Princess Yvette sa palasyo kagabi para kunin ang batang tinutukoy mo. Kasalukuyan na silang pinaghahanap ngayon ng buong Royal City. Kalat na rin ang mga mukha nilang dalawa sa ilang mga gate papasok sa katabi nitong mga city." "Ano? Niligtas ni Princess Yvette si Ambrose?" Agad na nasaktan si Lord Kenny sa natanggap niyang balita. Binuksan niya ang roll ng papel at agad itong binasa. Isa itong reward notice na naglalaman ng mga mukha ni Yvette at Ambrose. Mababasa ang ilang mga pangungusap sa ilalim ng kanilang larawan, pinaghahanap ang dalawang ito ng palasyo. Makakatanggap ang sinumang makakakita rito ng 20,000. Ngayong ligtas na ang batang iyon, dapat mo nang iligtas ang iyong sarili Lord Kenny, paalam. Sabi ni Celeste bago tumalikod at umalis. Natigilan si Lord Kenny ng ilang segundo habang pinapanood ang pag-alis ni Celeste. Wala na siyang nagawa kundi tumawa sa kalangitan. Ligtas na si Ambrose. Ligtas na si Ambrose. Wala na akong dapat pang isipin pa. Biglang may pumasok sa bagay sa isipan ng naglalakad na si Lord Kenny. Dito na siya nakagawa ng isang desisyon. Nagawa niyang maging tapat sa royal family ng ilang dosenang taon, pero nagawa pa rin niyang sapitin ang ganitong klase ng bagay sa kamay ng mga ito. Wala nang kahit na anong pakialam sa kasikatan at kayamanan si Lord Kenny. Mula noong makaligtas siya sa pinagdaanan niyang ito, napagdesisyonan niyang maglakbay sa iba't ibang mga kontinente. Sa mahirap na bahagi ng Royal City sa New World, makikita sa loob ng isang sirang templo sila Yvette at Ambrose. Mula noong iligtas niya si Ambrose, walang tigil na tumakbo palayo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa templong ito. Kasalukuyang nakaupo si Ambrose sa tuktok ng isang bulto ng tuyong dahon, sinusundan ng kanyang mga mata si Yvette na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Kasalukuyang nag-iihaw si Yvette ng isang ligaw na rabbit gamit ang apoy. Mabilis silang umalis kaya hindi na nakapagdala pa si Yvette ng kahit ano para sa gagawin nilang pagtakas. Pero dahil sa angking galing ni Yvette sa pagluluto, mabilis na nabalot ang sirang templo ng nakakatakam na amoy. "Mukhang masarap ito. Mukhang ang mga luto mo na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo," bati ni Ambrose, habang naglalaway na pumapalakpak sa kanyang kinaupuan. "Sige, sigurado akong gutom ka ng bata ka." Natuwa si Yvette nang tanggapin niya ang mga bating ginawa ni Ambrose. Agad na tinanggal ni Yvette ang hita ng rabbit at ibinigay ito kay Ambrose. Mukhang pagod na si Ambrose matapos ang buong gabi nilang pagtakbo, pero mas naging alerto na ito ngayon. Hinawakan niya ang hita ng rabbit at agad na kumain. Tahimik siyang pinanood ni Yvette na nasasaktan sa isang tabi. Napakaliit pa lang nito pero nagawa na niyang maranasan ang ganoong klase ng mga bagay. Biglang may naalala si Ambrose habang kumakain sa kanyang pwesto. Tumingin ang mabilog at kulay itim niyang mga mata kay Yvette at sinabing, "Ano na po ang gagawin natin pagkatapos nito, tita?" Napabuntong hininga na lang si Yvette dahil hindi na niya alam kung paano ito sasagutin. Pagkatapos nilang umalis ng Royal City kahapon, agad na isinama ni Yvette si Ambrose papunta sa Grandmaster Heavencourt Mountain para muli nitong makasama ang ina niyang si Monica. Pero nang suguri ng ipinadalang hukbo ng emperador ng New World ang Grandmaster Heavencourt, wala nang kahit na sino ang makikita sa lugar na ito.
Wala nang kaidedeya si Yvette kung saan nagpunta ang mga disipulo ng Grandmaster Heaven Cult at ang ina ni Ambrose na si Monica. Sa mga sandaling iyon, gusto na sanang sabihin ni Yvette na hindi niya rin alam kung saan sila pupunta kaya wala na silang magagawa pa kundi tumakbo ng tumakbo mula sa Emperor ng New World. Pero hindi ito nagawang sabihin ni Yvette nang makita niya ang inosenteng mukha ni Ambrose. Ngumiti si Yvette at mahinhing sinabi na, hahanapin natin siyempre ang ina mo. Huwag kang mag-alala dahil nandito si tita. Tutulungan kitang mahanap ang ina mo. Sige po. Masunuri namang tumango rito si Ambrose at hindi na nagtanong pa ng kahit na ano, nagpatuloy na lang ito sa pagkain ng hawak niyang rabbit. Nang mabusog silang dalawa, muli na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pero sumapit na ang gabi noong mga sandaling iyon, at ang ulang huminto kanina ay nagsimula na muling lumakas. Umuulan na naman po, tita. Sabi ni Ambrose habang nabablangkong tumitingin sa labas. Hindi niya maitago kung gaano na niya kamiss si Monica. Dahil noong kasama pa niya ito, palagi siyang dinadala ni Monica sa labas para maglaro tuwing umuulan. Nasaan ka na, mama? Namimiss na po kita. Isip nito. Bakit na naman ba umulan? Mahinang reklamo ni Yvette na naglilinis sa isang tabi. Dito na siya kumaway kay Ambrose para sabihin, mukhang hindi tayo makakaalis ngayong gabi. Tumango naman si Ambrose at sumagot ng, mabuti po kung ganoon. Kahit 2 taong gulang pa lang si Ambrose, mas naging mature pa rin siya kaysa sa ibang mga kaedad niyang bata dahil sa tindi ng kanyang mga pinagdaanan sa bahaging ito ng kanyang buhay. Hindi pa rin niya nagawang mag-react kahit na namimiss nito si Monica ng husto. Masyado ng kahanga-hanga ang pagiging masunurin na kanyang ipinakita. Naglakad palapit si Ambrose at humiga sa bungkos ng tuyong dahon sa tabi ni Yvette. Pero hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata, at sa halip ay tumitig na lang siya sa madilim na gabi sa labas. Nakaramdam ng sakit si Yvette nang makita niya ito. Ditoan siya nakangiting nagsabi ng, nilalamig ka ba, Ambrose? Hayaan mong ipaghele kita hanggang sa makatulog ka. Hindi na nag-isip ng kahit na ano si Yvette nang sabihin niya iyo. Pero agad na napatayo rito si Ambrose at nagtatakang magtanong ng, okay lang po ba yon? Dito na naging seryoso si Ambrose habang sinasabi na, sinabi po sa akin ni Papa noon na mayroon daw pong pagkakaiba ang mga lalaki, babae. Kaya hindi dapat tayong maglapit. Babae po kayo tita habang ako naman ay isang lalaki. Hindi po tayo. Dito na sinimulang iiling ni Ambrose ang kanyang ulo. Natigilan si Yvette ng ilang segundo nang makita niyang umarte si Ambrose na parang isang matandang bata. Hindi niya maiwasang matawa rito habang sinasabi na, tama ka nga riyan, pero bata ka pa, kaya okay lang sa akin yon. Tita mo rin ako kaya hindi ako katulad ng ibang mga babae. Habang sinasabi ang mga bagay na yon, namula ang mukha ni Yvette habang nakakaramdam ng kaunting kahihiyan. Gaano nga ba kamature ang batang ito? Isip ni Yvette. Mabuti na lang at 2 taong gulang pa lang ito. Hindi na niya ito magagawa pang ipaghele sa pagtulog sa sandaling tumanda na ito. Habang iniisip ang bagay na yon, nagpatuloy si Ambrose sa pagsasalita. Tita, sinabi sa akin ni Papa na kinakailangan ko raw protektahan si Mama sa sandaling hindi na namin siya makasama, kaya hindi na po ako bata ngayon. Isa na po akong malakas na lalaki ngayon. Napalingon sa mga sandaling ito si Ambrose at napatanong ng, nga po pala tita, nasaan na po ba si Papa? Gusto rin siyang ipapatay ng Emperor kahapon, hindi pa naman po siya patay hindi po ba? Siya, hindi na alam ni Yvette kung ano ang kanyang sasabihin. Dito na siya napangiti habang kinocomfort si Ambrose, sigurado akong okay lang siya ngayon. Hindi ko nagawang i-rescue si Lord Kenny kaya maaaring nabitay na ito ngayon. Masyado pang bata si Ambrose kaya kinakailangan ko munang itago sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Hindi na niya hinintay pang magsalita si Ambrose, agad siyang niyakap ni Yvette sa kanyang mga braso. Oras na para matulog, Ambrose. Agad na kumalma si Ambrose nang maramdaman niya ang mainit na yakap ni Yvette, pero hindi pa rin siya nakaramdam ng pagkaantok dito. Maging si Yvette ay hindi pa rin inaantok, marami na kasi masyado ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Masyado nang naging kaawa-awa ang kalagayan ni Ambrose. Hindi ko hahayaan na masaktan siyang muli. Parehong malalim ang iniisip ng dalawa. Nabalot ng katahimikan ang buong templo na kung saan tanging tunog lang ng ulan ang maririnig mula sa labas. Hindi siya sigurado kung gaano kung ilang oras na ang nakalipas,
Pero hindi na maiwasang mapatanong ni Ambrose nang, hindi po ako makatulog, tita. Pwede mo po ba akong kwentuhan? Sige. Nakangiting tango ni Yvette. Pagkatapos niyang isipin ng mabilis ang kanyang kwento, hayaan mong ikwento ko sa iyo kung paano ako nagkunwaring isang sect master ng Elysium Gate para sakupin ang 6 na naglalakihang mga sekta. Mayroong 6 na mga naglalakihang sekta sa kontinente ng World Universe. Ito ay ang Shaolin Wudang. Habang nagsasalita, sinariwa ni Yvette ang kanyang alaala noong magpunta siya sa World Universe 2 taon na ang nakalilipas. Agad na na-enjoy ni Ambrose ang kanyang kwento. Nang matapos si Yvette sa pagkukwento, napakurap na lang si Ambrose habang sinasabi na, napakalakas niyo po tita. Nagawa niyo pong sakupin ang ganoon karaming mga sekta. Gusto ko pong maging katulad niyo paglaki ko. Habang sinasabi ang bagay na yon, naisip ni Ambrose ang isang bagay, sino po ang sect master ng Elysium Gate? Bakit niyo po siya in-impersonate? Dito na direktang sumagot si Yvette nang, siya ang iyong. Biglang pumasok ang isang bagay sa isipan ng nagsasalitang si Yvette. Sandali siyang huminto bago magpatuloy sa pagsasalita. Ambrose, sinabi ba sa iyo ng iyong ina kung sino ang iyong tunay na ama? Tunay na ama? Isip ni Ambrose. Dito na siya sumagot ng, hindi po ba si Lord Kenny ang aking ama? Agad na naintindihan ni Yvette ang lahat ng marinig niya ito. Malinaw na inisip nga ni Monica na patay si Daryl, kaya natural lang na hindi nito sabihin kay Ambrose ang tungkol sa tunay nitong ama. Iniisip hanggang ngayon ni Ambrose na si Lord Kenny ang tunay niyang ama. Bakit niyo po tinanong ang tungkol sa bagay na yon, tita? Nagtatakang tanong ni Ambrose ba bilang nasabi. Hindi mo pa po sinasabi sa akin kung sino ang sect master ng Elysium Gate. Nagpakita sa mga sandaling iyon ang isang kakaibang itsura sa mukha ni Yvette. Isang nakakainis na tao ang sect master ng Elysium Gate, kaya ko naisipang impersonate siya. Agad na pumasok ang mga imahe ni Daryl sa kanyang isip nang sabihin niya ang bagay na yon. Naging maganda ang takbo ng lahat ng pamunuan niya ang 12 Royal Guard sa World Universe. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Daryl. Palagi siya nitong nakokontrol sa sandaling makaharap niya ito, at nagawa rin siya nitong i-take advantage. At ngayon ay nagawa niyang magtago matapos iligtas ang anak ni Daryl. Agad na nakakaramdam ng galit si Yvette sa bawat sandaling mabanggit ng kahit na sino ang pangalan ni Daryl. Isang nakakainis na tao. Bulong ni Ambrose sa kanyang sarili. Dito na niya isinara ng husto ang kanyang mga kamay habang sinasabi na, inapi ka po ba ng sect master ng Elysium Gate? Tuturuan ko po siya ng leksyon paglaki ko. Tumawa ng malakas si Yvette nang marinig niya ang mga sinabi nito. Ama mo siya. Kaya paano mo siya tuturuan ng leksyon? Siya dapat ang nagtuturo sa iyo ng leksyon. Isip ni Yvette. Tumawa rito si Ambrose. Gusto ko pa pong makarinig ng isa pang kwento. Mayroon ka po bang kahit na anong kwento na nagiwan ng malaking marka sa inyong buhay? Ikwento niyo po sa akin ang isa sa mga ito, please. Malaking marka. Isip ni Yvette habang nag-iisip ng kanyang ikukwento. Bilang isang prinsesa, nasunod ang lahat ng kanyang gusto habang minamahal siya ng lahat mula pagkabata. Naging madali lang din ang takbo ng kanyang buhay noong magsimula siyang tumanda. Kaya walang kahit na anong pangyayari ang nagiwan ng marka sa kanyang buhay. At pagkatapos, muling inisip ni Yvette si Daryl. Nagawa niyang magpanggap na sect master ng Elysium Gate para sakupin ang 6 na mga sekta. At noong marinig ni Daryl ang tungkol sa taong nagkukunwaring siya, agad siyang kumilos para hanapin ito. Pagkatapos nito ay pumasok si Yvette sa isang formation, matapos habulin ni Daryl habang naiisip na magagawa niyang itrap si Daryl sa gagawin niyang formation. Pero mabilis na binago ni Daryl ang formation, na nagresulta sa paginit at pagkati ng kanyang katawan, na hindi tumigil hanggang sa magmakaawa siya kay Daryl. Mayroon ding isang pangyayari sa sinaunang libingan ng Zaoyon, na kung saan ay nagawa siyang i-hypnotize ng isang formation. Dito na niya napagkamalan si Daryl na kanyang ama. Agad siyang namula nang maisip niya ito. Hindi naman ito nakita ni Ambrose ang mukha ni Yvette, dahil sa dilim ng kinaroroonan nilang templo, at dahil sa ginawa niyang paghiga sa mga braso nito. Pagkatapos ng ilang segundo, napansin ni Ambrose ang pagkatahimik ni Yvette, kaya napatanong ito ng, wala ka po bang naiisip ng kahit ano, tita? Wala akong naalala na kahit anong nagiwan ng marka sa aking buhay.
Iniling ng may namumulang mukha na si Yvette ang kanyang ulo, habang pinapaalala na, tama na ang tanong, iho. Lumalalim na ang gabi, kaya matulog ka na. Kailangan nating umalis ng maaga bukas. Paano ko magagawang ipaalam kay Ambrose ang mga nakakahiyang sandali ng aking buhay kasama si Daryl? Matalinong bata si Ambrose kaya sa sandaling ipaalam ko sa kanya ang mga ginawa ng tunay niyang ama, sigurado ako na magiging isang demonito ito. Kahit na kaunti lang ang malaman niya tungkol sa kanyang ama. Isip nito. Matutulog na po ako, tita. Kukwentuhan niyo pa rin naman po ako bukas, hindi ba? Ngiti nang nagsasalitang si Ambrose. Magaling, magaling, ngiti ni Yvette habang hinahawakan ang ulo ni Ambrose. Masaya namang tumango rito si Ambrose. Sa sobrang antok ay agad itong nakatulog habang humihinga ng malalim. Niyakap siya ni Yvette sa kanyang mga braso, habang pinapanood nito ang mahimbing na pagtulog ni Ambrose. Malakas nang umuulan sa labas kaya naging malamig ng husto ang hangin sa loob ng templo. Nagyakapan ang dalawa ng mahigpit para mapainit ang kanilang mga katawan. At pagkatapos ng ilang sandal, nakatulog na rin sa kanyang pwesto si Yvette. Samantala, sa kwarto ng Empress sa palasyo ng South Cloud World. Kalmadong lumuhod si Daryl sa harap ng Empress na nasa loob ng isang tahimik at magandang hardin. Hindi mapakali ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Mula noong gamitin ni Daryl ang isang langgam para ipasok ang kulay pulang sinulid, pinangakuan siya ng Empress ng isang pabuya. Dito na niya sinabi sa Empress na gusto niya ang hawak na Dragon Essence ni Quincy. Sa mga sandaling iyon, nanlalamig na tumingin ang Empress kay Daryl. Lumipas pa ang ilang sandali bago ito magsimula sa kanyang pagsasalita. Ikaw hamak na eunuch, gusto mo ang Dragon Essence ni Princess Quincy? Opo, kamahalan. Hindi nagawang itingala ni Daryl ang kanyang ulo habang gumagawa ng determinadong tono sa Empress. Sinundan niya si Quincy hanggang sa South Cloud World para sa hawak nitong Dragon Essence. Kaya hindi siya susuko hanggat hindi niya ito nakukuha. Nagbuntong hininga ang Empress habang tahimik na nakatingin kay Daryl at sinasabi na, sa totoo lang, nakagawa ka nga ng isang bagay na hindi magagawa ng kahit na sino, kaya hindi ko dapat tanggihan ang iyong gusto. Pero dahil may kaugnayan na ito kay Princess Quincy, hindi ako maaaring magdesisyon para sa kanya. Kapatid ko si Princess Quincy. Kaya hindi magiging maganda kung pupwersahin ko siyang bitawan ang hawak niyang Dragon Essence. Agad na nawalan ng pag-asa si Daryl nang marinig niya ito. Buwisit! Ikaw ang Empress ng lugar na ito, ikaw ang pinuno nilang lahat. Ang dapat mo lang gawin ay magbaba ng isang utos na siguradong susundin ni Quincy, isip nito. Agad na nagalala si Daryl sa naging sagot ng Empress sa kanya. Pero hindi pa rin niya nagawang sabihin dito ang kanyang mga naiisip. Napangiti na lang si Daryl sa mga sandaling ito, pero hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Hindi alam ni Daryl na magkapatid pala ang Empress at si Quincy. Agad na nagkagulo sa buong South Cloud World nang mamatay ang Emperor. Tinulungan ni Quincy ang Empress na umupo sa trono at linisin ang lahat ng humahadlang sa kanilang mga dadaanan para masigurado ang pagupo ng Empress sa kanyang tronong hugis dragon. Malaki ang naging kontribusyon ni Quincy sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng Empress matapos niya itong tulungan na umupo sa tuktok ng South Cloud World. Kaya paano magagawa ng Empress na sirain ang relasyon nilang magkapatid nang dahil sa pabuyang ipinangako niya sa isang hamak na eunuch? Nang makita niya ang nakaluhod pa ring si Daryl, itinaas ng Empress ang maselan niyang mga kamay at sinabing, tumayo ka. Nang mapansing nakaluhod pa rin si Daryl, itinaas ng Empress ang kanyang mga kamay at nagutos ng, tumayo ka na. At pagkatapos ay agad siyang nagutos sa katabi niyang tagapaglingkod ng palasyo, bigyan niyo siya ng maupuan at isang tsaa. Opo, kamahalan. Mabilis na nagdala ng upuan ang dalawang tagapaglingkod ng palasyo na kanilang ibinaba sa tabi ni Daryl. Ano ang nangyayari? Tumanggi ka nang ibigay sa akin ang Dragon Essence, pero nagawa mo pa rin akong alukin ng mainom. Nagtataka na ako sa isang ito Kumunot ang noo ni Daryl habang napapaisip sa kanyang pwesto. Sinunod ng ilang mga tagapaglingkod ng palasyo ang mga ibinabang utos ng Empress na nagdala ng mga prutas at tsaa sa kinaroroonan ni Daryl. Hindi ko magagawang magdesisyon sa gusto mong Dragon Essence dahil pag-aari ito ni Princess Quincy. Pero hindi ko pa rin dapat palampasin ang kahanga-hangang ginawa mo para sa ating kaharian. Hindi ko nababawiin ang aking mga sinabi.
Bakit hindi ka nalang manatili rito ngayong araw para uminom ng wine at tumingin sa buwan kasama ko at ng mga ministro? Bibigyan kita ng exception, kaya hindi mo na kailangan pang lumuhod sa sandaling makita mo ako mula ngayon. Ano sa tingin mo? Nakangiting sinabi ng Empress, habang nagsasalita ng mabagal sa tinitingnan niyang si Daryl. Habang sinasabi ang bagay na yon, naging mahinhin ang boses ng Empress, pero ipinahiwatig pa rin ito na hindi niya tatanggapin ang pagtanggi ni Daryl sa alok niyang ito. Natigilan ang ilang mga ministro sa kanilang narinig sa mga sandaling ito. Dito na nila tiningnan si Daryl gamit ang mga tingin nilang puno ng inggit. Nagawa ng isang hamak na unit na uminom kasama ng Empress. Siya na siguro ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. At hinayaan na rin siya ng Empress na huwag lumuhod sa kanyang harapan. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong klase ng bagay sa buong kasaysaysan ng South Cloud World. Isang karangalan para sa kahit na sinong makatanggap ng ganitong klase ng pabuya. Pero gusto nang maiyak ni Daryl sa mga sandaling ito. Hindi na niya nagawa pang tanggihan ang alok ng Empress nang makita niya ang itsura nito. Maraming salamat, kamahalan. Mapait nang umiti at tumango si Daryl habang komportableng umuupo ng mabilis sa upuan ng palasyo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.